Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 381. Si Sir Herring Jenkins ang pinuno ng lalawigan. Sino sa mundo ang maaaring maghintay sa kanya sa istasyon ng boss? Hindi masarado ni Montana ang kanyang sorpresa. Iyon ba ang mayamang taong masyadong maislan sa pananamit mula sa lungsod? Hindi pwede, bakit may isang mayaman na tulad niya na pumunta dito sa pamamagitan ng boss? Hintay dito, pupunta ako, say hi. Inayos ng kasintahan ni Montana ang kanyang suit at inayos ang kanyang buhok. Handa na siyang tumuloy. Ngunit Jonathan, gagana ba ito? Magbibigay ba ng pansin sa iyo si G. Jenkins? Hindi mapigilan ni Montana na mag-alala. Sa palagay ko, kung sa bagay kilala niya rin ang tatay ko at nakasama ko siyang kumain sa 2 beses. Tiniyak ni Jonathan kay Montana at tumungo sa kabilang panig. Gayunman, hindi nang ahas si Montana na sumama sa kanya. Ang kabilang panig ay puno ng malalaking pagbaril at maraming mga pinuno ng Ministry ng Edukasyon ang naroroon din. Bilang isang kapwa kawani, syempre, walang lakas ng loob si Montana na lapitan sila. Tungkol kay Jonathan, siya ay nagpunta at bumalik ng mabilis. Habang naruroon, mukhang mayabang siya, iniisip na mayroon siyang pagkakataong makilala sa gitna ng karamihan kung batiin lamang niya ang lahat. Ngunit nang siya ay bumalik, siya ay nasaraan ng loob at ang mukha nito ang kulay ng isang talong. Ha? Ano ang nangyari, Jonathan? Hindi ka ba pinansin ng alkalde? Og, sinabi ko ba sa'yo kaya hindi ba? Mas mahusay na huwag pumunta sa kung saan ang lahat ng mga malalaking shot ay. Ma'am, parang hinihintay talaga ng alkalde at ng iba pa ang pagdating ng isang taong mahalaga. Narinig ko silang pinag-uusapan tungkol sa isang G. Crawford, ang malapit ng magdala ng isang napakalaking pagbabago sa buong Serentown. Siya ay isang malaking boss, ngunit may isang bagay na hindi tama. Kung si G. Crawford talaga, bakit siya pupunta dito sa kay ng boss? Naguluhan si Jonathan. Malamang hindi sinabi sa iyo ng alkalde ang totoo. Tero na. Ang ilang mga ulo mula sa Ministry of Education ay naroroon din, nagmamadaling sinabi ni Montana. Pasimpleng tumango si Jonathan. Inaasahan niya na mapabilis din ni G. Crawford ang kanyang paglalakbay. Sumusunod si Gerald mula sa likuran at narinig na binabanggit ang kanyang pangalan. Maaari ba silang pumunta dito upang kunin siya, naisip niya sa sarili. Ngunit sinabi na niya kay Zach Lyle na huwag gawing isang malaking kaganapan ang kanyang pagdating. Gusto lang niyang bumalik sa bahay at kunin ang kanyang sariling mga bagay-bagay, at nais niyang manatili sa labas nito. Gayunpaman, sa ngayon, ito ay isang masamang oras para pumunta si Gerald at tanungin sila. Nagkunwari siyang walang nangyari. Puno ng mga bagahe ni Montana at Jonathan ang kanyang mga kamay. Huminto ang driver niya sa harap nila pagkalabas na nila sa station. Pinapapatay ako ng init. John, kunin ang mga bagahe sa loob at umalis na tayo. Masungit na iglap ni Montana sa driver. Matapos mailagay ang kanilang bagahe sa loob, sumakay sina Jonathan at Montana sa kotse, at nagmaneho ang driver. Si Gerald ay naiwan mag-isa sa istasyon na may mga bagahe sa tagiliran, mukhang idiot. Maaaring siya ay isang lingkod lamang, ngunit ang pinakamaliit na magagawa nila ay ang batiin siya, tama. Sa loob ng sasakyan, tiningnan ni Jonathan ang salamin sa likuran at nakita si Gerald na ngayong nakatayo sa kanilang pick-up spot. Medyo naawa siya sa kanya. Montana, nakalimutan kong batiin ang kaklase mo. Dapat tinanong man lang natin kung saan siya patungo at baka bigyan siya ng isang buhat, di ba? Kalimutan mo na siya. Hindi namin siya binibigyan ng isang angat. Nakakaawa lang siya, at hindi namin ipagsapalaran ang pagdudumi ng aming sasakyan dahil sa kanya. Sige kung ganon. Pagmumura kay Montana sa hininga, nagpa siya si Gerald na tumawag sa bahay at naghanda ng umalis. Pagbabalik, naalala niyang tawagan si G. Winters. Nais niyang sabihin sa kanila na huwag silang gawa ng anumang pagkain dahil may aalisin siya sa kanyang pagbabalik. Ang telepono pabalik sa bahay ay tumunog ng medyo sandali, ngunit wala pang nakakakuha. 3 beses siyang tumawag hanggang sa may pumili ng telepono. Isang mahinang boses ang dumating sa kabilang panig ng linya. Kamusta? Maaari ko bang malaman kung sino ang iyong hinahanap? Ginang Winters, nandito si Gerald. Maaari ko bang malaman kung nasaan si G. Winters? Nako, Gerald. Balik ka na sa pahinga mo ha. Medyo nagulat si Ginang Winters. Noong bata pa sila, sina Jessica at Gerald ay parehong pinalaki ni na G at Ginang Winters. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kapatid ay nagkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang malalim na pagmamahal sa matandang mag-asawa at tinatrato sila bilang kanilang sariling mga lolo't lola.
Sa nagdaang ilang taon, si Jessica ang unang umangat sa tuktok. Dahil kinailangan pa ring suportahan ni Gerald ang kanyang mahirap na sarili, hindi niya maibigay kay G at Ginang Winters ang isang komportableng buhay. Ang nagagawa lamang niya ay bigyan sila ng tulong pinansyal ng tahimik. Kaya karaniwang pinanatili pa rin ni G. Winters at ng kanyang pamilya ang kanilang orihinal na buhay. Matapos makatanggap ng balita si Jessica na malapit nang magpahinga si Gerald, ang una niyang naisip na tulungan si G. Winters at ang kanyang pamilya na manirahan. Hindi makakalimutan sa kanya ni Gerald. Kabanata 382. Si G. Winters ay na-hospital ngayong hapon. Babalik lang ako upang magbalot ng damit nang marinig kong nagring ang telepono. Ano? Na ospital? Aling ospital? Narinig ang mapanglo na tono ni Ginang Winters, tumibok ang dibdib ni Gerald sa kanyang dibdib. Dali-dali niyang hiningi ang lokasyon ng ospital. Sinabi sa kanya ni Ginang Winters ang address. Nangyari ito sa isang ospital sa parehong lalawigan. Nagkataong dumating din si Ginang Winters ng sabay pagkatapos nasakyan ang isa sa mga truck ng tinapay ng lalawigan. Tinulungan siya ni Gerald na bumaba mula sa truck bago sumugod sa emergency room sa isa sa mga gusali ng ospital. Si G. Winters ay maliwanag na nagdusa mula sa mga problema sa cardiovascular at pumanaw habang naglo-launch. Ang insidente ay nagbigay sa kanya ng isang malaking takot at agad siyang tumawag para sa isang ambulansya. Ngayon, ginagawa pa rin ng mga doktor ang lahat upang maisave ang kanyang buhay. Bakit tayo lang ang nagbabayad para sa mga singil niya sa ospital? Si kuya, siya ang tatay namin, iyong tatay mo, kaya't mag-chip in ka rin. Sa pintuan ng emergency room, isang babaeng may nakatext, malakilay na kilay ang nakikipag-usap sa isang mag-asawa. Sa kabaligtaran din niya ay maraming mag-asawa na may maliliit na bata. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ni Gerald na sila ay dalawang anak na lalaki at babae ni G. Winters. Ang mga maliliit na bata ay ang kanyang mga apo. Matapos marinig ang insidente, tila naisugod din nila sa ospital. Mga kapatid ko, ang sinabi mo ay hindi eksaktong-sakto. Lahat kayo ay nakatira sa tatay ng pinakamahabang, at palagi akong lumalabas, abala sa negosyo, tungkol sa mga singil, hinihiling ko lamang sa iyo na magayos ka muna. Hindi ko pa nabanggit minsan na babayaran kita para sa lahat kaya't huminahon ka. Sa pagtatapos ng araw tayong apat ay magkakabahati ng singil. Ang pinakamatanda sa bungkos ay palaging nasa pamamahala ng kanyang negosyo. Tumawid siya ng braso, kumukuha ng drag mula sa isang sigarilyo. Bakit dapat magbayad ang apat sa atin ng pantay na bahagi ng singil? Pareho kayong mga kapatid ang panganay sa pamilya kaya't makatuwiran lamang na lumakad kayo ng kaunti pa. Dapat bayaran namin ni sister ang mas maliit na bahagi. Bukod, ang aking anak na babae ay nagtapos lamang sa universidad sa taong ito, at malapit na siyang mag-internship. Kakailanganin ko ng pera para doon. Ang pangatlong kapatid na babae ay hindi nasisiyahan. Naintindihan ni Gerald na kahit papaano ay ipinaglalaban nila ang mga bayarin sa medikal. At nang marinig ni Ginang Hayward ang labanan sa pagitan ng magkakapatid, galit na galit siya na halos himatayan siya. Pwede ba kayong tumigil sa pagtatalo ng isang beses? Kung wala sa inyo ang magbabayad, babayaran ko ito, kahit nagastos ito sa akin ng bato. Masaya ka na ba ngayon? Pinadyak ni Ginang Winters ang kanyang paa sa sobrang inis at pagkabigo. Huminahon ka, nanay. Hindi mo ba ginugol ang iyong natitipid upang matulungan ang iyong apo na magsimula ng sariling negosyo? Nos ulit ang pangalawang panganay na anak. Magkano ang mga bayarin sa medikal? Sa wakas ay nagsalita na si Gerald. Ha! Bumalik na si Gerald. Saka lang napansin ng karamihan si Gerald. Bakit ka pa nag-abala sa pagtatanong? Hindi tulad ng nakuha mo pa rin ang pera. Isang batang babae na nagngangalang Queenie Winters ay malamig na nag-snap. Kaedad niya si Gerald. Sa kanilang pagkabata, si G. Winters ay palaging mas mahilig kay Gerald kumpara kay Queenie. Bilang isang resulta, hindi siya nasiyahan. Anong mga lolo't lola ang higit na mag-aalaga para sa isang mahirap na bata kaysa sa kanilang sariling apo? Itigil ang pagpapanggap na maging isang bagay na hindi ka at simyo lang ipakita sa amin kung ano ang maaari mong gawin, agwat ni Clifton Winters, ang iba pang kabataan na nag-set up lamang ng kanyang sariling negosyo. Katulad ni Queenie, pareho niyang kinamumuhian si Gerald. Ang galit niya ay nagmula kay Gerald na nakakakuha ng magagaling na marka mula noong bata siya, at madalas siyang ihambing ng kanyang lolo't lola kay Gerald. Sa pagdaan ng panahon, ang pagseselos niya ay dahan-daang naging pagkamuhi. Tungkol naman kay Gerald, alam niya na ayaw sa kanya nina Queenie at Clifton mula pa noong una. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Noon ay lumapit sa kanila ang isang nurse. Maaari ko bang malaman kung kailan mababayaran ang bayad sa operasyon? Ang kabuuan ay $20,000 at sa palagay ko lahat kayo ay makakaya, hindi ba? Nag-draw ng nurse na may tono ng pagwawalang bahala.
Makinig ka sa akin, kapatid. Ayusin mo na ito. Ibibigay ko sa iyo ang pera mamaya, sabi ng panganay na kapatid. At bakit kita pakikinggan? Di nagtagal, ang mga labaang-galaban sa isa't isa na kunwari ay nagpahulog ay kumukulo muli sa isang mainit na alitan. Ang pangalawang manugang at ang pangatlong kapatid na babae ay sumali sa pagtatalo. Nagdala pa sila ng mga nakaraang issue na nagsasabi tungkol sa kung paano umutang ang pangalawang manugang sa ikatlong kapatid na babae. Pagkatapos, ang buong eksena ay naging magulo. Ang lahat ay isang kaguluhan ng hari. Hindi man lang sinubukan ng nurse na itago ang scowl na lumaki sa kanyang mukha. Magbabayad ako, bulong ni Gerald sa nurse habang umiling siya sa kawalan ng kakayahan. Ikaw. Kabanata 383. Inakay ng nurse si Gerald sa ibaba upang magbayad sa counter kahit na sa tingin niya ay medyo may pag-aalangan siya. Ano kung gayon ang maaaring maging dahilan ng kanyang pag-aalinlangan? Ang lahat ay dahil sa pananamit ni Gerald. Hindi siya mukhang isa na magkakaroon ng maraming pera sa kanya. Ang bayarin sa medisina ay umabot sa $20,000, halos imposible para sa average na pamilya na humalabas, pabayaan ang isang katulad niya. Pinatunayan ni Gerald ang kanyang mali, bagaman. Binayaran niya ang $20,000 para sa bayad sa pag-opera at naayos din ang tirahan. Ito ay isang napakalaki $30,000 sa kabuuan. Binayaran niya ang lahat ng hindi man lang pinalo ang eyelid. Natigilan ang nurse, hindi makagalaw. Hindi siya pinansin ni Gerald at naglakad pabalik sa hallway. Nag-aaway pa sila. Lahat, huwag nang mag-away, naayos ko na ang mga bayarin, sabi ni Gerald. Ha, noon lamang namatay ang laban. Natulala ang magkapatid nang marinig iyon. Binayaran mo ang lahat. Gerald, ito ay $20,000. Saan mo nakuha ang pera? Nagtatakang tanong ng panganay na kapatid. Sa gayon, hindi lamang $20,000, ngunit ang gwapong batang ito ay nagbayad ng $30,000, kasama na ang mga singil sa ospital. Hindi na malaya ni Gerald, sinundan siya ng nurse hanggang dito, $30,000. Lalong nagulat ang karamihan. Sa isang mas masahol na estado ay mas napahiya sina Queenie at Clifton, isinasaalang-alang kung paano nila patuloy na pinagtutuya si Gerald bago ito. Ngayon, talagang tinidor niya ang pera. Pakiramdam nila ay nasample sila sa mukha, isang matigas na sampal. Ang pera ay hindi ninakaw, tama? Tanong ni Clifton na may baluktot na mukha. Naalala ko ang isang online na site ng balita na nag-uulat kung paano nawala ang isang pera ng isang tao. Gerald, nagkataong nahanap mo ang pera na iyon at hindi ito ibinalik. Dapat ay ito na. Mag-ingat, baka may tumawag lang sa iyo ng pulis. Ang $30,000 na iyon ay mapahamak ka lang. Masamang babala ni Clifton. Pagkatapos ng lahat, nagmamay-ari siya ng isang buong negosyo at hindi nakakagulat na alam niya ang mga ganoong bagay. Tiyak din na ang mga salitang ito ay nakakatakot kay Ginang Winters. Gerald, saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Ay, nagwagi lang ako ng loto kaya walang dapat alalahanin, Ginang Winters. Sagot ni Gerald, medyo nakangiti. Bagaman walang dahilan para maitago niya ang kanyang pagkakakilanlan, simpleng hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Ginang Winters. Sa halip, nagpanik siya at nauwi sa pagsisinungaling. Bumukas ang mga mata ni na Queenie at Clifton sa sandaling marinig nila iyon. Lalo na si Queenie. Gaano ka manalo? Tanong niya na nagmamadali. Ang mga panganay na anak ni G. Winters, ang mga may sapat na gulang, ay naisip na matapang na ang isang batang babae tulad ni Queenie ay magtanong ng gayong direktang mga katanungan. Hindi lang niya napigilan ang kanyang hinala. Palaging sinabi ni G. Winters na si Gerald ay isang mabuting binata at nilayon niya silang dalawa na ipakasal. Ngunit sino ang gugustong isang mahirap na tao tulad ni Gerald? Kaya, tinanggihan siya ni Queenie. Nang marinig niya ang sinabi ni Gerald na nanalo siya sa loterya, naramdaman niyang may isang pagbulabog na tumakbo sa kanyang katawan. Banal na shit. Kung talagang naging isang mayaman na tao, nangangahulugan ba itong na-miss niya ang pagbaril nito? Mabilis, sabihin mo sa akin, Gerald. Gaano ka manalo? Tumayo si Queenie. Tumawa lang si Gerald habang ipinapakita ang 5 daliri, ha? $250,000. Gulat na napatingin si Queenie. Sa kabilang banda, si Ginang Winters ay natuwa sa balita. Ano? Nanalo ka talaga ng $250,000. Huwag kang mag-alala tungkol dito, tita. Relax lang. Nabayaran ko na ang mga bayarin sa medikal na tiyuhin. Tinulungan ni Gerald na makaupo si Ginang Winters. Sa kabilang banda, nakaramdam si Queenie ng sobrang pagkabalisa, na parang isang pulutong ng mga langgam ang gumagapang sa buong puso niya. Ano ang magagawa niya ngayon? Mula sa tono ni Gerald na nag-iisa, tila nanalo siya ng higit sa $250,000 lamang. Maaari itong maging $5 milyon. Sus! Habang iniisip niya ito, lalo siyang nag-alala. Salamat kay Gerald na kinut siya kanina, pinili niyang itago ang tukoy na halaga at hulaan na lang sila.
Sa susunod na 2 araw, si Gerald ay hindi pumunta kahit saan, manatili sa tabi ni G. Winters sa lahat ng oras sa ospital. Ang magandang balita ay ang kanyang kondisyon ay hindi seryoso, at kailangan lamang niyang manatili sa ospital ng ilang sandali. Sa oras ng pananghalian, naghintay muna siya para matapos sina Mr. at Ginang Winters sa kanilang pagkain. Nang magsimula ng kanyang tiyan, nagtungo siya sa cafeteria ng ospital upang kumuha ng makakain niya. Hindi ka ba, Gerald? Bumalik ka na. Habang pumipila siya para sa pagkain, naramdaman niya ang biglang pagtapik sa balikat niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang magandang batang babae, lahat ay binubuo at naka-ponytail. Ngunit kahit na may makeup, kinilala pa rin siya ni Gerald. Kabanata 384. Ikaw si Morgana Lopez. Medyo nagulat si Gerald. Siyempre, kilala niya siya. Galing siya sa iisang klase sa high school at maging ang kinatawan ng klase sa English. Ang kanyang pangalan ay Morgana Lopez. Sa mga taon ng kanilang pag-aaral sa high school, medyo maganda pa siya at sabay na tumingin ng normal. Ngunit hindi niya siya nakita sa loob ng 3 hanggang 4 na taon, at lahat ng namanika, ang itsura niya ay talagang mainit at maganda. Ang metamorphosis ay malinaw. Sa katunayan, handa siyang itak upang makabangon sa mga kamag-aral sa high school bago pa siya bumalik sa kanyang bayan. Pagkatapos ng lahat, ang dapat na gumana ay nagtrabaho na. Nakita ko ang larawan na kuha ni Montana Louis sa grupo ng mga kinatawan ng klase sa English ngayon. Dala-dala mo ang isang bag ng duffel, kaya alam kong bumalik ka na. Hindi ko inaasahan na makilala kita dito kung ano ang isang pagkakataon. Inayos ni Morgana ang kanyang buhok. Kahit na pagkatapos ng pagtatapos, karaniwan para sa ilang mga guro na iwanan ang kanilang mga kontak upang manatili makipag-ugnay sa mga kinatawan ng klase. Fuck! Natigilan si Gerald. Mula kailan siya kunan ng litrato ni Montana, at paano sa lupa hindi niya nalaman. Ang hulaan niya ay dapat na siya ang kumuha ng larawan pagkatapos niyang bumaba ng bus. Pagkatapos ng lahat, siya ay sumigaw sa kanya upang dalhin ang kanyang bagahe habang hawak-hawak niya ang kanyang telepono sa oras na iyon, kaya nahulaan niya na dapat iyon noon. Fuck! Ang beach na iyon, kahit gaano kabastusan, nagmura pa rin si Gerald sa kanyang puso. Nga pala, bakit ka nasa hospital? May isang taong kilala mo na napasok. Mabilis na nagchat si Morgana kay Gerald. Huling oras, hindi sila masyadong nag-usap, ngunit ngayon, tila siya ay naging mas matalino pagkatapos makisalamuha sa loob ng lipunan. Dito napasok ang tiyuhin ko. Paano naman kayo, nakikita mo ba ang isang tao? Tanong ni Gerald. Nako, marami akong mga pasyente dito. Kumusta ka sa tito mo mamaya para sa akin? Inaasahan kong maging maayos ang lahat para sa kanya. Ngumiti si Morgana. Nako, naiintindihan ko na. Dapat ay doktor ka dito, di ba? Tanong ni Gerald. Nandito ako sa ilalim ng probation, at sa maikling panahon, magiging isang full-time na doktor ako dito. Sinabi ni Morgana na may hawakan ng pagmamataas. Mabuti yan. Ang pamilya ni Morgana ay tila may ilang mga koneksyon sa ospital, ngunit hindi iyon masasayaw. Ang paghanap ng mga koneksyon ay isang pangkaraniwang bagay na dapat gawin kapag malapit nang magtapos ang mga mag-aaral. Ang mga may koneksyon ay umaasa sa kanila, at ang mga walang koneksyon ay kailangang umasa sa mga himala. Ito ay walang nakakagulat. Oras na para gumawa ng order si Gerald. Wala kang dapat umorder. Hayaan mo akong magamot sa iyo sa tanghalian ngayon. Miss, 2 servings para sa amin please. Humawak si Morgana sa canteen lady, at di nagtagal ay pinuno niya ang parehong mga plato ng masarap na pagkain. Ang pagkain ay masagana at nakakabibig. Well, magkaklase kami noong high school, at medyo matagal na kaming hindi nagkikita, kaya hindi mo ako bibigyan pagbili ng tanghalian, tama? Si Morgana ay tinakpan ng kaunti ang kanyang bibig, tsakang. Ngayon, bakit gusto ko? Maraming salamat sa pagkain. Mukhang talagang kamangha-mangha. Umupo na ang dalawa. Sinimulan ni Morgana ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili at kung ano ang ginagawa niya sa nakaraang 2 taon. Maaaring ito ay tila tulad ng ilang inosenteng paghabol, ngunit ang talagang gusto niya ay magpakita ng kaunti. Gayunpaman, mas komportable pa rin siyang makisama kaysa sa ibang mga kamag-aral. Nakinig lang si Gerald, paminsan-minsan ay nagsisingit ng mga papuri ng ilang mga salita. Sa oras na iyon, isang batang lalaki na doktor na may puting lab coat ang lumakad papunta sa Morgana. Sino ito? Nako, ito ay isang kaibigan mula sa high school. Nasagasaan ko siya dito, kaya tinatrato ko siya sa tanghalian. Hoy Gerald, ipakilala ko sa iyo ang kasintahan ko. Si Gabriel Lyons ito. Siya ang sinabi ko sa iyo, at ang kanyang ama ang vice-presidente ng ospital. Ngumiti si Morgana. Classmate mo ng high school. Hindi ba mas mahusay na kumuha siya ng tamang pagkain sa restaurant kaysa sa aming cafeteria?
Pareho kayong makahabol na maayos pagkatapos, nakangiting sabi ni Gabriel. Ahem. Kailangan ko pa ring magtrabaho kaninang hapon, kaya paano ako makakahanap ng anumang oras para doon? Tsaka wala kang pakialam sa pagkain ng cafeteria, di ba, Gerald? Oo naman, hindi. Medyo masarap ang pagkain dito, tumanggo si Gerald habang itinulak ang dalawang malalaking bakana ng patatas sa lalamunan. Kay Gerald, tama talaga na ang mga bagay ay naging ganito. Para sa natitirang pagkain, nakinig siya kina Rambo ni na Gabriel at Montana. Tama, wala ka ba ibang mga kaklase sa high school na pupunta dito ngayong gabi? Sa tingin ko ito ay si Cameron Laver at ang iba pa. Bumalik na sila para sa kanilang pahinga, at mukhang kailangan mong mag-duty ngayong gabi, sabi ni Gabriel. Talaga. Pagkatapos hulaan ko, kailangan kong muling isulat ang aking paglilipat sa ibang pagkakataon. Si Cameron at ang kanyang pangkat ang aking pinakamagaling na mga kaibigan noong high school, at ngayong nandito na sila sa pahinga, dapat ko rin silang tretuhin. Kahit na kailangan kong mag-day off. 4 na taon ko na silang hindi nakikita. Oo nga pala, nag-book ka ba ng restaurant? Tanong ni Morgana. Yep, nag-book ako ng Johnsbury Bistro para sa ngayong gabi. No, masyadong ordinary ang restaurant na iyon. Kumusta ang Buntingford Grand Hotel? Kung sa bagay, hindi pa natin nakikita ang bawat isa mula nang umalis tayo sa high school, 4 na taon na ngayon. Hindi mo ako ipamuko sa aking harapan na sobra, hindi ba? Ayos kung ganon. Nagbago yun sa pamamagitan ng paraan kailan mo kukuha ng iba pang mga direktor para sa isang pagkain upang maisaayos ito. Alam mo na ang iyong direktor ay pinuno ng ospital, at walang magagawa ang aking ama tungkol dito. Mapait na tumawa si Gabriel. Bakit mo isinuko ang bagay na ito? Nawalan na lang ako ng gana. Hindi ko malunok ang isang kagat nito. Tinampas ni Morgana ang kanyang tinidor sa mesa sa galit. Mula sa narinig, nahulaan ni Gerald na si Morgana ay dapat na nasa ilang uri ng gulo. Kabanata 385. Bakit niya ginawang permanenteng doktor ang iba pang intern at hindi ako? Katulad na ng sinabi ko dati. Hindi niya binibigyan ng mukha ang iyong ama. Hindi ba niya alam na pareho tayong nagkikita? Ginawa niya ang isa pang intern na isang full-time na doktor at hindi niya ako pinansin. Galit na galit si Morgana na halos tumama muli sa talahanayan ang kanyang tinidor. Sinubukan siyang aliwin ni Gabriel. Nakinig si Gerald habang kumakain at halos maintindihan niya ang nangyari. Ang diwa nito ay ang pagpasok ni Morgana Lopez sa ospital bilang isang intern clinician na inayos ng ama ni Gabriel, ang vice-presidente ng ospital. Siyempre, talagang magaling si Morgana sa kanyang trabaho kung saan siya ay napaka-profesional at napakahusay sa kanyang mga kasanayan. Maraming kawani ng ospital at pasyente ang lubos na nagbigay ng puri sa kanya. Gayunpaman, ang ama ni Gabriel ay tila nakikipaglaban sa direktor. Sa huli, naging biktima si Morgana ng hidwaan sa dalawa. Pinaghihinalaan niya na ito ay magiging kaunti pa sa hamon na maging isang permanenteng doktor sa kanya, at kung ang kanyang probosayon ay hindi nagtapos ng maayos, ang tanging halatang pagpipilian ay ang umalis sa ospital. Ang kanyang lugar ay ibinigay sa isa pang intern mula sa panig ng direktor, ngunit ang isang iyon ay tila gumanap ng mas masahol kaysa kay Morgana. Malinaw na sadyang nais ng direktor na mapahiya ang ama ni Gabriel. Ngayon, ang mga bagay ay naging medyo nakakainis para sa kanila. Posibleng-posible na ang mga bagay ay hindi umapekto sa kanila. Kaya, ito ang dahilan kung bakit nais ni Morgana na magkaroon ng isang night out kasama si Cameron at ang iba pa. Alam ni Gerald kung sino si Cameron at ang kanyang barkada dahil magkatulad sila ng klase sa high school. Ang tatay ni Cameron ay nagtrabaho sa isang ospital at ang kanyang ina sa health bureau. Sa madaling sabi, magkakaroon sila ng talakayan sa usapin sa paglaon. Hindi komportable at awkward ang naramdaman ni Gerald habang nakikinig sa usapan nila. Mabilis niyang tinapos ang kanyang pagkain. Tapos ka na. Kumain ka na ba? Kita niyo, marami akong nangyayari dito kaya huwag mong isiping mabuti ito, tama? Malinaw na tinanong ni Morgana ang tanong. Hindi ito naging kasing init ng dati. Sa mga araw na ito, ang karamihan sa mga tao ay magalang lamang sa mga unang minuto. Kapag natapos ang oras na iyon, ang kanilang tunay na karakter ay lalabas mula sa loob. Okay lang, at by the way, Morgana, sinabi mo lang na nahihirapan ka sa trabaho. Huwag mag-alala ng sobra, at mamahinga ka lang. Naniniwala ako na magiging maayos lang ang lahat. Hindi natapos ni Gerald ang kanyang tanghalian at umalis na lang ng ganon. Gayunpaman, maaari niyang bigyan siya ng isang nakakatiyak na salita o dalawa. Naiisip pa ni Gerald na kung makakatulong siya sa kanya, higit pa siyang handang tumulong. Bagaman nasasabi niya na hindi talaga nakikita sa kanya ni Morgana, ang katotohanan na inimbitahan niya siya para kumain, hindi alintana kung mahal man o hindi, ang tungkol sa pagkakaibigan.
Bilang resulta, humingi si Gerald ng tulong at ibalik ang pabor. Salamat, Gerald. Tama, sabihin mo sa akin ang numero ng silid sa ward ng iyong tiyuhin at papalapitin ko si Gabriel at kamustahin. O sige, sinabi sa kanila ni Gerald ang ward number. Nang hindi nagagambala sina Morgana at Gabriel, naglakad siya palabas ng cafeteria upang alagaan si G. Winters. Sa parehong oras, tinawag niya si Zack, nakikita kung makakakuha siya ng ilang mga string upang matulungan si Morgana na maging isang permanenteng doktor sa ospital na ito. Hindi naman ito naging big deal. Hindi lamang kasama ang pangmatagalang plano sa pamumuhunan ni Gerald na nagsasama ng mga industriya ng libreng pamilihan, ngunit nagsama rin ito ng marami sa mga negosyo ng Serentown. Ang mga ospital at sektor ng pang-edukasyon ay bahagi rin sa plano ng pamumuhunan na iyon. Siya nga pala, Gerald, iniisip ko kung malaya ka ngayong gabi. Tanong ni Zack nang malapit na nilang ibitin ang tawag. Bakit, anong problema? Sa gayon, alam ng pinuno ng Serentown County na bumalik ka ng ilang araw. Kasalanan ko ang lahat, pinabayaan ko ito kapag umiinom ako, at nagpunta pa sila sa istasyon na partikular lamang upang batiin ka. Ngayon, nag-set up sila ng isang welcome party para sa iyo, at nais nilang malaman kung dadalo ka sa pagdiriwang. Kung sa gabi, mabuti pupunta ako. Ang pakiramdam na iyon sa kanyang gat ay tama lahat. Nandoon talaga sila sa istasyon upang sunduin siya. Sa totoo lang, napakasama ni Gerald sa pag-iwan sa kanila na nabigo. Tulad ng para sa welcome party, kahit na hindi niya nais na pumunta, mananatili lamang silang manakit sa kanya. Kabanata 386. Kaya, pumayag siyang umalis. Sa hapon, sa sandaling natulog si G. Winters, sa wakas, umalis si Gerald para sa pagdiriwang. Gaganapin ito sa Cape Grace Hotel sa isang lugar sa paligid ng lalawigan ng Serentown. Ang pag-akit sa mga namumuhunan ay palaging isang pangunahing prioridad para sa rehiyon, at sa oras na ito, naisip na inilagay upang gawin itong bilang dakilang hanggat maaari. Kahit na maraming mga may-ari ng negosyo ng Serentown County ay dadalo. Sina Zack at Michael ay unang nakarating dahil kinailangan ni Gerald na alagaan si G. Winters. Tumayo si Gerald sa pasukan, handa nang pumasok sa hotel. Sa tabi niya, isang kotse ang humila sa parking space. Isang mag-asawa ang lumabas sa sasakyan magkasamang braso. Ang babae ay nagbihis ng elegante at formal, at ang lalaki ay may suot sa kanya. Ay nako, umalis na sana tayo kanina. Tingnan ang oras ngayon. Reklamo ng babae. Bakit laging may kasalanan ako? Ikaw ang tumatagal ng oras bawat oras upang ilagay ang makeup na iyon. Tumawag pa ang aking tatay ng ilang beses upang magmadali sa amin dahil darating si G. Crawford. Nakakahiya kung huli tayo. Sukli ng lalaki. Ang mag-asawa ay walang iba kundi si Montana at ang asawa niyang si Jonathan. Itigil ang pakikipag-away, pumasok na tayo. Sabi ni Jonathan. Bigla siyang sumulyap sa kanyang balikat at nakita na may isang batang lalaki na pumasok din sa hotel. Nagtatakang tinuro siya nito. Montana, tingnan mo. Hindi ba iyan ang isa sa iyong mga mag-aaral? Si Gerald ba yon? Teka, ano? Ang iyong mga mata ay dapat na naglalaro fuck siya ito. Nagulat si Montana, at sa mukha ng kanyang mukha, seryoso siyang natigilan sa oras na ito. Gerald, tumigil ka dyan. Nang handa na si Gerald na pumasok sa hotel, narinig niya ang isang taong tumatawag sa kanya. Tumingin siya sa likod, at sa hindi kapani-pani walang pagkakataon, si Montana ito. Miss Louise, anong pagkakataon? Nakangiting bati ni Gerald. Sa totoo lang, nais niyang sipin si Montana ng masama sa mga nikap ng 2 beses. Nagulat kami na tinanong mo kami, alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Nagbabalak sila ng isang malaking kaganapan, kaya ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Montana, na tumatawid. Nang hindi hinihintay ang kanyang tugon, mukhang may napagtanto si Montana. Nakita ko nandito ka para magtrabaho, di ba? Wow, Gerald, hindi ko alam na may mata ka para sa mas pinong mga bagay. Ang Cape Grace Hotel ay magiging abala ngayong gabi, kaya't naamoy mo ang iyong pagkakataon, ha? Hindi masama. Humisi si Montana at dahan-daang tumango. O sige, gumana ka ng maayos. Naaalala kong magtipid sa iyo ng tip. Tinapik ni Montana ang balikat ni Gerald. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Jonathan at pumasok sa hotel. Hehe, maghintay ka lang at makita, iiyakan kita, mga B*****. Tumawa si Gerald at umiling. Pumakbang siya papasok sa venue. Nakapak ang dining hall ngayong gabi. Hinawakan ni Gerald ang kanyang mga kamay sa likuran niya, sinilid ang karamihan para kina Zack at Michael. Bigla, naramdaman niya ang mukha niyang pinukol ng isang maliit na bagay. Fuck! Sino yun? Siguro talagang nainip ang taong yun ha. Tumingon si Gerald at nakita niya si Morgana na nakaupo sa tabi ng isang mesa, tinatakpan ang kanyang bibig at humajijek sa likuran nito.
Maraming mga kabataang kababaihan ang umupo sa tabi niya, at lahat sila ay parang alam na alam nila ang bawat isa. Napatingin silang lahat kay Gerald at sabay na tumawa. Itigil ang pagtayo doon tulad ng isang dummy. Pumunta ka dito. Sigaw ni Montana kay Gerald. Kabanata 387. Nakasimangot si Gerald, hindi nasisiyahan, ngunit naglakad pa rin siya sa kanilang mesa. Wow, Madam Louise, isa ba ito sa iyong mga mag-aaral? Ang ganda niya kasi, hoy, bakit wala siya naka-uniforme? Sabi ng isang babae sa tabi ni Montana. Tingnan mo, lahat ng mga naghihintay dito ay naka-uniforme, at siya lang ang hindi nagsusuot nito. Sa palagay ko dapat siya ang handyman noon. Magtatrabaho siya saan man may dapat gawin, kaya dapat siya ay isang pansamantalang manggagawa. Sinubukan ni Montana na makahanap ng makatuwirang paliwanag. Hahaye, come here, little guy, come to my side. May isang bakanteng upuan sa tabi ko. Umupo ka at makipag-chat. Oo, maliit na cutie, huwag kang mahiya. Ito ay isang bihirang pagkakataon na kumain sa gitna ng napakaraming mayaman at batang CEO ngayon, kaya't dapat mong pahalagahan ang iyong oras dito. Sa kanilang huling bahagi ng 20s, ang ilang mga kababaihan ay nakita kung paano Gerald ay tumingin medyo gwapo at maganda, at sinubukan nilang tuksuhin siya. Inilibot ni Montana ang kanyang mga mata. Anong tinitingin mo? Hindi mo ba nakikita na tinanong ka nilang umupo? Ganun ka ba tanga? 4 na taon ng kolehiyo para sa wala. Sa huli, hindi mapigilan ni Gerald ang paanyaya. Masarap ang pakiramdam niya ngayong gabi kaya't pinili niyang makaupo sa kanila ng kaunting panahon. Tatawid siya sa mesa ni Zack sa sandaling makita niya ito. Gayunpaman, medyo naiinis siya, karamihan ay dahil sa walang tigil na pag-abuso sa kanya ni Montana sa mga panlalait. Bakit? Para sa kapakanan ng kanilang guro mag-aaral na relasyon, ginawa ni Gerald ang lahat ng hiniling niya na gawin niya, ngunit wala man lang siyang nakuhang salamat. Ngayon siya ay makang sa kanya mula pa nang sila step sa lugar. Dadalo sana si Gerald sa welcome party. Sa halip siya ay naging tawa ng mga kababaihan. Mas gusto niyang manatili sa mababang profile, ngunit tiyak na hindi ito nangangahulugang madali siyang mapagpatawa. Walang balisa, umupo agad siya. Nakakaawa ka talaga at nakakainis, di ba? Hindi ako makapaniwalang umupo kapag katapos na sabihin sa iyo na gawin ito. Muli, walang pakundangan na biniro ni Montana si Gerald. Napatawa ito sa mga babae. Ang mga babaeng ito ay ang mayamang asawa ng elite ng negosyo ng Serentown, ang mga mogul ng kanilang asawa na kasangkot sa mga nangungunang korporasyon ng Mayberry. Si Montana naman ay kapalit na guro lamang. Bilang isang resulta, walang katapusang na-flatter niya ang mga ito sa ilang mga okasyon, inaasahan na maaari rin niyang isama. Nang makita na ang lahat ay napakasaya, lalo siyang sabik. Tuwak! Sinampal ni Montana ang likuran ng ulo ni Gerald. Bakit hindi ka bumangon at magbuhos ng alak para kay Libby at sa iba pa? Akala mo mayaman ka na ngayon bilang tagapagmana. Ang bawat tao sa mesa ay napasimangutan. Nanatiling tahimik si Gerald, nakatayo at binuhusan ang lahat ng baso ng alak. Gayunpaman nang si Montana naman, sadyang inalog ni Gerald ang botelya, agresibong ibinuhos ang mga nilalaman nito nang walang kahit na alintana. Nakipagkamay siya at binuhusan ang alak na diretso sa tiyan ni Montana. Ngayon, ang damit niya ay puno ng alak. Banal na shit, palda ko, sigaw ni Montana. Gerald, marunong ka ring magbuhos ng alak. Gusto mo bang mamatay? Ano mang ideya kung magkano ang binayaran ko para sa damit na ito? Galit na galit si Montana. Magsisimula ang partido sa 1 segundo, at walang paraan upang makilala niya ang mga tao sa estado na ito. Gayunpaman si Gerald ay parang isang manhid. Naisip niya na si Gerald ay isang batang lalaki na hindi pa dumadalo ng anumang ganoong mga kaganapan kaya't likas siyang walang ingat at walang galang. Ngunit siya pa ang gumawa sa kanya na gawin ito pa rin kaya ang tanging nagawa niya lang ay hawakan ang kanyang dila at may-save ang kanyang mga sumpa. Mali ako, ito ang aking pagkakamali. Hindi ko dapat pinapayagan na umupo ka dito mula pa sa simula. Kung hindi ko ginawa, hindi marumi ang aking palda. Ay sus, ano ang pinaninindigan mo doon? Papunta na ako sa banyo. Bilisan mo akong kumuha ng tissue. Dahil ang kanyang kasintahan ay nasa isa pang mesa na nakikipag-chat sa ilang mga nakatatanda, at magiging kakaibang hindi nakakaakit na pumunta lamang sa kumuha ng tissue, sa halip ay sinundot niya ang ulo ni Gerald. O sige, nakangisi si Gerald habang nakatingin kay Montana. Tumango siya at sinundan si Montana sa banyo. Fuck! Sinabi ko sa iyo na kumuha ka sa akin ng isang kahon ng tissue. Ano ang gagawin kong fuck sa isang piraso lamang? Si Montana ay nasa isang malabong galit. Ang lababo ay universal, at kapwa mga banyo ng kalalakihan at pambabae ang matatagpuan sa tabi nito. Sa sandaling iyon, isang batang babae ang lumabas mula sa banyo. Nagkataong naglakad siya papunta sa lababo upang maghugas ng kamay.
Kabanata 388. Ha, Miss Louise. Bakit ka nandito? Nagulat ang dalaga. Morgana, bakit ka nandito sa Cape Grace? Hindi mo ba sinabi na nakikipag-hangout ka ngayong gabi kasama ang grupo sa Buntingford Grand Hotel? Nagulat din si Morgana. Si Morgana, ang batang babae na pinili ni Montana bilang kinatawan ng klase at ngayon ay isang doktor sa ospital ng lalawigan. Kalimutan mo na iyon. Ang hotel ay sarado ng ilang araw kaya nakarating kami sa Cape Grace ngunit tila mayroon silang ilang uri ng kaganapan ngayon. Sa kabutihang palad, maaga kaming nag-book o kung hindi kami makakuha ng isang lugar. Nagkibit-balikat si Morgana at bamulong. Tila hindi niya napansin si Gerald na nakatayo lamang sa kanyang tabi. Miss Louise, paano ka naging pabaya? Mayroon kang pulang alak sa buong damit mo. Tanong ni Morgana. Huwag mo nang tanungin. Narito ako para sa isang kaganapan sa negosyo at ang lahat ay dahil sa bastardo na si Gerald. Nakuha niya ang alak sa akin. Inilibot ng mata ni Montana si Gerald. Saka lamang niya napansin si Gerald na nakatayo sa tabi niya. Bakit ka nandito, Gerald? Huwag sabihin sa akin na narito ka kasama si Miss Louise para sa kaganapan. Nagtatakang tanong ni Morgana. Ha, siya. Narito lang siya bilang isang handyman. Walang paraan na siya ay naimbitahan dito. Sinabi ni Montana, halatang may foul ang kanyang kalooban. Hindi mahalaga kung gaano niya sinubukan na linisin ang kanyang damit, naroon ang mantsa, ngunit ang kaganapan ay malapit nang magsimula, at mabilis siyang sumugod sa banyo sa sobrang galit. Cameron, guys. Tingnan kung sino ang mayroon tayo dito. Sa lalong madaling paglabas ni Montana ng banyo kasama si Morgana, ilang batang lalaki ang lumabas sa silid ng hall sa unang palapag. Ito ay si Gabriel Lyons, kasintahan ni Morgana na si Cameron at ang iba pang mga kamag-aral. Ang totoo noon ay hindi pa nakikilala ni Gerald si Cameron at ang iba pa sa mga taon na ngayon. Hindi nga sila masyadong nag-usap noong high school pabayaan ang kolehiyo. Nang makita nila si Morgana, dali-dali silang lumapit upang batiin siya. Hindi pinasok ni Gerald o inisyatiba ang pagbati sa kanila, nakatayo lamang sa tabi at tahimik na nakikinig. Cameron, ikaw ang pinakagwapo sa klase namin. Hindi ko inasahan na magiging heartthrob ka pa rin. Tapos anong susunod? May mga plano ba sa hinaharap? Tanong ni Morgana kay Cameron. Si Cameron ay nakasuot ng isang tuxedo, ang buhok ay nakadulas sa likod. Siya ay may mahusay na postura, at sa katunayan, mukhang ganap na mapangahas. Higit sa lahat, hindi siya ang pinakamayamang bata sa klase noon, ngunit ang kanyang pamilya ang may pinakamaraming koneksyon, at medyo iginalang siya ng mga guro. Wala akong ideya, baka hilahin ako ng pamilya ko. Tawa ng tawa si Cameron. Hindi na kailangang sabihin na unawaan ng lahat na ang kanyang magiging karera sa hinaharap ay magiging matatag at ligtas. Ang iba naman ay tumutulo berde sa inggit para sa kanya. Ngunit Cameron, hindi ka maaaring maging isa na nakakakuha ng matatag na landas. Si Morgana ay nagtatrabaho ngayon sa ospital, at kailangan mong gawin ang iyong makakaya upang matulungan siya. Siyempre, hindi nakalimutan ni Montana ang kanyang sariling kinatawan ng klase. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Hindi ito magiging problema sa akin. Ay sige, naging classmate mo rin si Gerald ng high school. Bakit parang hindi kayo magkakilala? Sa pagkakataong ito, ang kasintahan ni Morgana na si Gabriel ay biglang tinuro si Gerald. Ha, Gerald. Fuck. Nakangiting bulalas niya. Si Cameron at ang iba pa ay tumingin sa direksyon ni Gerald, at sigurado na, napagtanto nila na ito ay ang parehong Gerald mula sa high school. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na nakilala ko si Gerald ng tanghali ngayon ng tanghali, at siya ngayon ay isang waiter sa Cape Grace Hotel. Pagkakita na lang ni Morgana na si Gerald ay napabayon at hindi pinansin, naramdaman niyang awkward at ipinakilala pa rin siya. Magaling yan, Gerald. Nakapwesto ka ba sa kusina o hall? Kung hindi gumana ang mga bagay para sa iyo, mahahanap kita ng ilang mga koneksyon at itataguyod kita na maging isang supervisor o kung ano man. Ngumiti si Cameron at tumango. Kaklase mo ba siya mula high school? Kabilang sa pangkat ng mga tao, mayroon ding isang batang lalaki na hindi pa nakita ni Gerald dati, ngayon ay nakatingin sa kanya at nagtatanong ng ilang mga kakatuwang katanungan. Sa katunayan, tumatakbo sa isang matandang kamag-aral na isang waiter sa panahon ng muling pagsasama-sama sa klase, ngayon na napapabalitang mag-isa. Siya ang sikat na broken guy mula sa aming klase, haha. Tumawa naman yung ibang bata. Ang grupo ay ipinakilala kay Gerald sa batang lalaki na walang pag-aalinlangan kahit na inilabas ang kanyang nakaraan. Ginoo Crawford, kaya nandito ka. Doon lang biglang sumabog ang isang boses mula sa buong hall. Kabanata 389. Ha! Nang lumingon si Gerald, nakita niya ang isang nasa edad na lalaki na nagmamadaling lumapit sa kanya. Mukhang hindi nila nakilala ang lalaki.
Maaari ba niyang personal na nakilala si Gerald? Lumabas si Gerald sa karamihan. Gerald. Bakit mo hinabol ito? Hindi mo ba narinig kung paano siya tumatawag ng isa, G? Gerald. Haha, oo. Hindi ka ba nahihiya? Ang ilang mga kaibigan mula sa high school ay sinundan si Gerald habang tumatawa. Kahit si Morgana ay tumatawa rin habang tinatakpan ang bibig. Paulit-ulit na inikot ng mata ni Montana si Gerald. Napalasing ko sana siya. Wala akong imak. Umiling si Montana at bamaantong hininga. Ginoo Crawford, dinala ko na ang sasakyan mo. Nasa Sector C ito ng parking lot. Narito ang mga susi at inutusan ako ng master na hilingin sa iyo na bumalik ng maaga. Nakuha ko ito, G. Lyle. Kung wala nang iba, dapat kang bumalik. Pagkatapos isang batang lalaki sa tabi ni Cameron ang lumabas at umiling na may chuckle. Fuck. Sa palagay ko nagkamali siya sa kanya. Medyo nahihiya si Gerald. Nakakatuwa ka, di ba? Ang iyong pangalan ay parang Crawford talaga. Patuloy na kinutya ng mga lalaki si Gerald. Okay, tama na, bumalik tayo sa aming hapag at magpatuloy sa pag-inom. O tama, Miss Lewis, mag-aayos ako ng muling pagsasama ng mag-aaral kapag malaya ka at kailangan mong dumalo. Lahat tama. Hindi nag-abala si Cameron na kinutya si Gerald sa halip ay tumugon kay Morgana. Okay, walang problema. Kapag natipon mo na ang mga mag-aaral para sa isang muling pagsasama-sama, tiyak na makakarating ako doon. Pumayag na rin ang grupo. Hindi napansin si Gerald, bumalik sila sa kanilang mga mesa. Sinundan ni Gerald si Montana paakyat ng hagdan. Hindi ka ba pinakamaliit o nahihiya? Bakit mo ipinakita ang iyong sarili nang ang taong iyon ay tumawag kay G. Crawford? Fuck. Sobrang nahiya ako sa iyo. Ilang beses pang binastusan ni Montana si Gerald bago pareho silang bumalik sa event hall. Marahil ay nasanay siya na simpleng umupo siya sa walang laman na upuan sa tabi ng Montana. Tulad ng pagsisimula ni Montana ng pagmumura, sinimulan na ng MC ang kaganapan sa gabi. Tila medyo natuloy ito. Kailangan niyang tumahimik. Nang tumingin siya sa entablado, isang umiikot na raffle wheel ang lumitaw na wala saan man. Maraming pangalan ang nakasulat sa iba't ibang seksyon. Ang isa sa kanila ay si G. Crawford, ngunit wala ang unang pangalan. Ito ay isang welcome party para kay G. Crawford kung tutuusin, at alam na ng lahat kung sino ang Mr. Crawford, ay. Ang kaganapan ay nagpatuloy sa isang raffle, at sa gitna, ang premyo ng isang Mercedes-Benz G500. Montana, mamimiss mo ang magagandang gamit. Tingnan mo yan, kaninong pangalan ang nakikita mo sa gulong iyon. Ang babae sa tabi ni Montana ay humawak sa braso niya. Jonathan. Fuck. Nasa raffle ka. Excited na hinailan ni Montana ang asawa, ang braso ni Jonathan. Haha, oo, iginuhit nila ang mga pangalan ng mas maaga, at ginawa ko ito sa shortlist. Sapat na ng isang karangalan na magkaroon ng aking pangalan sa parehong listahan tulad ni G. Crawford. Hindi mahalaga kung manalo ako ng G500 o hindi. Natuwa si Jonathan. Paano mo nasabi yan? Iyon ay isang Mercedes G500 na nagkakahalaga ng halos $250,000. Kung manalo tayo sa kotseng iyon, maiisip mo ba kung gaano kasiindak ang pakiramdam sa paglabas nito? Tama, by the way, nandito ba si G. Crawford? Alin sa mga ito si G. Crawford? Tingnan ang mesang iyon. Mukha itong puno ng malalaking shot. Bulalas na bulalas ni Montana. Wala pa si Gerald, ngunit nandito ang maalamat na Zach Lyle at Michael Zake. Sinabi ni G. Lyle na baka dumating si Gerald mamaya, ano pa man, dahil sinabi ni G. Crawford na pupunta siya ngayong gabi. Natuwa si Jonathan. Sa kabilang banda, nakatingin si Gerald sa kanyang telepono. Tulad ng inaasahan, maraming mga hindi nasagot na tawag mula kay Zach. Nang makita si Gerald na gumagamit ng kanyang telepono, muling nasisiyahan si Montana. Magtapon na sana siya ng ilang insulto nang bigla na puno ng boses ng MC ang buong hall. Lahat, nagsisimula na ang raffle. Paikutin natin ang gulong at tingnan kung sino ang nanalo ng nangungunang premyo ngayong gabi, ang G500. Sa lalawigan, ang isang G500 ay isang malaking deal. Ito ay medyo maliwanag na naglagay sila ng napakalawak na pagsisikap sa kaganapang ito. Sa isang malakas na hooray, ang MC ay nag-ikot ng gulong. Ding! Kabanata 300 na po. Binabati kita, G. Duffy, sa pagwawagi ng isang gintong keyboard na nagkakahalaga ng $15,000. Umikot ulit ang host sa gulong. Ding! Binabati kita. 3 gantimpala ang naipadala pagkatapos. Ding! Binabati kita, G. Jonathan Ladd. Nanalo ka ng isang esmeralda na bracelet ng jade na nagkakahalaga ng $30,000. Nahihilo si Montana sa tuwa habang naririnig ang anunsyo ng MC. Nagpalakpak din ang madla. Ang premyo lamang ay bahagi lamang ng raffle.
Higit sa lahat si Montana ay maaaring umakyat sa entablado kasama si Jonathan, ang parehong yugto na kinatatayuan ng iba pang malalaking pagshot. Bukod, mayroong 1 toneladang mga reporter sa gilid. Sus! Ano pa ang mahihiling ng isang babae? Napakasaya ni Montana na hinaampas pa niya sa pisngi si Gerald. Masyado lang siyang nasa sabik at ang smack ay parang walang big deal. Sino ang makakauwi na may malaking gantimpala? Ang boses ng MC ay malakas na umalangaw-ngaw at ang karamihan ay nahulog sa isang kahan-ahon. Habang bumababa ang pointer, nanlaki ang mga mata ng karamihan sa pag-asa. Ding! Sa wakas, tumigil ang paggalaw ng pointer. Binabati kita G. Crawford, sa paggamit ng Mercedes-Benz G500 Premium na nagkakahalaga ng $300,000. Bigyan natin siya ng isang malaking palakpakan. Sigaw ng host sa kaba. Sigaw ng karamihan. Siyempre, ang mga nanalo para sa iba pang mga premyo ay lahat ng sapalaran, ngunit tungkol sa pangunahing premyo, itinakda ni G. Crawford na manalo ito kahit na maaaring hindi niya ito pinahahalagahan. Alam ng lahat ang pag-set up ng raffle. Sige, nawa ang mga nanalo mangyaring umakyat sa entablado. Gayon din, G. Crawford, kung nakarating ka na, mangyaring umakyat ka rin sa entablado. Biglang natahimik ulit ang madla. Ang mga mata ng lahat ay hinanap saan man sa paligid ng hall. Bilisan mo Jeremy, maaari mong ibahagi ang entablado kay G. Crawford. Inayos ni Montana ang kanyang damit upang maitago ang mga mantsa ng alak. Dali-dali niyang kinuha ang braso ni Jonathan at tumayo. Sa kabilang banda, ayaw ni Gerald na panatilihing maghintay pa ang iba. Napagpasyahan niyang hindi na siya magtatago ng isang mababang profile. Tumayo siya kasama si Montana at sinundan sila patungo sa entablado. Fuck, bakit mo kami sinusundan? Napagtanto lamang ni Montana na sumusunod si Gerald sa likuran niya nang papasok na siya sa entablado. Narito ako upang kunin ang aking premyo. Sagot ni Gerald. Fuck off, walang nagsabi ng pangalan mo. Ang premyo na iyon ay hindi para sa iyo, para iyon kay G. Crawford, hindi kay Gerald, fucking blind ka ba? Nag-aalalang sagot ni Montana. Nako, Jonathan, ayaw mo ring malaman kung ano ang nangyari kanina. Napatakbo ko ang aking mga dating mag-aaral sa hall sa baba. Pagkatapos dumating ang isa sa mga kasambahay ng mag-aaral at tinawag si G. Crawford, at ang pipi na si Gerald ay tumayo, kahit ako bilang isang bystander ay maaaring makaramdam ng kahihiyan para sa kanya. At ngayon, sinusubukan niyang umakyat sa entablado upang matanggap ang premyo. Kung sisimulan siya ng mga tao at malaman na isa siya sa mga estudyante ko, mapapahiya kami. Iyon lamang ang pinag-aalala ni Montana. Ginoo Crawford, mangyaring umakyat ka sa entablado. Sa oras na ito, si Zach Lyle ang umakyat sa entablado bilang panauhing pandangal. Magalang siyang tumingin kay Gerald at tinawag ito. Ma'am. Tumango si Gerald at hindi masyadong sinabi. Naglakad siya pataas ng entablado. Si Michael Zick, na nakaupo sa talahanayan ng VIP sa ibaba, pati na rin ang iba pang mga koponan ng Mayberry International Inc., lahat ay tumayo at pinasaya siya. Ginoo Crawford, binabati kita. Salamat sa lahat. Ngumiti ng mapula si Gerald. Fuck, kaya siya talaga si Mr. Crawford. Ang buong karamihan ay agad na nahulog sa isang katahimikan na pin drop. Kabanata 371. Lalo na si Montana, na kanina palang pinagsasabihan si Gerald. Malalaglag na ang eyeballs niya mula sa mga socket ng kanyang mata. Fuck, labis niyang nalalaman ang background ni Gerald. Isa lamang siyang mahirap na taga-tapos na walang pera. At sino si G. Crawford? Siya ang pinakakagalang-galang na tao mula sa Mayberry, at lalo na ang lalaking magbabago ng kasaysayan ng Seren County. Hindi maniniwala si Montana na silang dalawa ay iisang tao kahit na siya ay binugbog hanggang sa mamatay. Gayunpaman, alam ni Zach Lyle at Michael Zick kung sino si G. Crawford. Kaya't nangangahulugan iyon na ang pagkatao ni Gerald ay hindi isang pagkakamali. Fuck, ang Montanas ay buong isip na hinaipan. Ginoo Lyle, dapat nagkakamali kayo diba? Tinatawag mo itong mahirap na bastard na si G. Crawford. Hindi mapigilan ni Montana na magblurta ng diretso. Bahagyang nakasimangot si Zach sa tanong. Sa pagtingin sa mga mantsa ng alak sa damit ni Montana, lumingon siya sa mga nagsasaayos ng kaganapan at sinabi, ano ang nangyayari dito? Paano ang isang babae na walang tigil na ito ay naglakas loob na pumunta sa entablado at maging masungit kay G. Crawford? Pasensya ka na G. Lyle at G. Crawford, hindi namin napansin ang aming bahagi. Agad na tumango ang tauhan ng organizador habang tumalsik ang pawis sa noo. Tinuro niya sina Montana at Jonathan, ikaw, at ikaw. Umalis ka dito. Ha? Bakit? Ang taong ito ay peke, mahirap lang siyang mag-aaral. Nagkakamali kayo, guro ko siya. Fuck ikaw Gerald. May sasabihin ka, sabihin sa kanila na ikaw ay isang mahirap lamang na bastard at mayroon silang maling tao.
Maraming tao ang sumugod sa entablado upang maaresto sina Montana at Jonathan. Nagpumilit si Montana na pigilan ang isang screech. Una, ito ay magiging nakakahiya upang itapon sa labas ng hall sa harap ng iba. Pangalawa, paano magiging Gerald si G. Crawford? Kung totoo ito, nangako si Montana na tatalon siya sa isang gusali. Sa sandaling iyon, nais niya lamang na may sabihin si Gerald upang linisin ang hangin. Si Gerald ay sobra sa *sick kung tutuusin. Kanina noong nasa silong sila, bakit naglakas loob pa siyang umusad nang tumawag ang taong iyon kay G. Crawford? Sumulyap si Zack kay Gerald sa pagkakataong ito. Gusto niya ng kumpirmasyon kay Gerald. Kung ang babaeng ito ay pamilyar kay Gerald, hindi maglalakas loob si Zack na sumobra sa mga bagay. Hindi inaasahan ni Gerald saka nagsalita. Aba, tinuturo niya ako dati, ngunit hindi ko siya ganoon kakilala. Tumawa si Gerald, pero kung gusto mo aminin ko, sige. Aaminin ko ito, ako ay isang mahirap na bugaw, isang mahirap na mag-aaral, at mayroon silang maling tao. Ha, narinig mo ba na G-Lyle? Hahaha, inamin niya, siya lang mismo ang umamin. Sigaw ni Montana sa sobrang inis. Naiisip niya sa kanyang sarili na maaaring makakuha siya ng pagpapahalaga mula kay G-Lyle sa ganitong paraan. Ngunit tumingin si Zack kay Montana at nginisyan, may isang tao, alisin mo ang dalawang ito dito. Mayroon ng mga taong naghihintay, at sa isang iglap, naabutan nila Montana at Jonathan at pinilit silang palabasan ang hall. Ang kapaligiran sa bulwagan ay lalong lumago. Inis si Gerald kay Montana. Mula nang makarating sila sa istasyon ng bus, itinuring siya ni Montana sa ganitong paraan, at nagsimula na ang hidwaan sa dalawa. Noong nakaraan, maaaring tiisin ni Gerald ang mga ganitong uri ng paggamot tulad ng mga panunuya at panunuya ni Alice Bradford. Iniligtas niya ang mukha nito dahil kaibigan siya ni Naomi Milton. Sa makatuwid, tiniis ni Gerald hanggat makakaya niya. Ngunit para kay Montana, para kaninong mukha niya ililigtas? At bakit siya dapat respetuhin? Sa pamamagitan nito, medyo napagpasyahan ni Gerald sa oras na ito. Sa pagkakataong ito, nanalo si Gerald sa kanyang sarili ng isang Mercedes-Benz G500. Naisip ng mga taga-buo na iisipin ni G. Crawford na ang premyo ay magiging isang murang-murang halaga mula nang hilingin kay Gerald na suportahan ang kaganapang ito pagkatapos ng lahat. Ngunit walang sinabi si Gerald. Para kay Gerald, medyo maganda ang Mercedes. At ngayon na siya ay bumalik, hindi siya maaaring magmaneho kasama ang kanyang sariling Lamborghini. Sa una, iniisip niyang manghiram ng kotse mula sa Zack upang magmaneho sa paligid ng lalawigan, ngunit nagkataon na kumuha siya ng kanyang bagong kotse. Nagpatuloy ang kaganapan habang gumawa sila ng toast at nag-uusap tungkol sa iba pang mga paksa. Sa isang iglap, isang linggo ang lumipas. Si G. Winters ay nakalabas din sa ospital. Kanina lamang wala nang magagawa si Gerald kaya handa siyang pumunta sa panig ni Zack upang makatulong na pangasiwaan ang mga proyekto at iba pa. Dagdag pa, ang kanyang kapatid na babae ay tumawag sa kanya ng ilang beses din. Kabanata 372. Matapos nilang mag-chat sa telepono, biglang naalala ni Gerald ang payo ng kanyang ama na bisitahin ang kanyang kasama mula sa militar sa Seren County. Mahigit isang linggo na siyang nakabalik at matagal na niya itong nakalimutan. Wala nang ibang magawa si Gerald sa kasalukuyan. Pagkatapos ay bumili siya ng ilang mga regalo at nagtungo sa mas mataas na klase na lugar ng Seren County upang bisitahin si G. Willie Jung. Ang ugnayan sa pagitan ng kanilang mga pamilya, tulad ng nabanggit kanina, ay medyo naalis ng kaunti pagkatapos ng maraming insidente na naganap sa huling yugto. Ngunit ang kanyang ama ay isang napakasentimental na tao. Hindi siya naniniwala na nangyari ito, ngunit nananatili ang katotohanan. Bilang isang tao, paano ang isang tao ay hindi nagkaroon ng makataong damdamin? Naalala ni Gerald ang malamig na paggagamot mula sa pamilyang Jung nang dalhin siya ng kanyang ama upang magmakaawa sa kanila upang makapasok siya sa high school 6 na taon na ang nakalilipas. Naintindihan ni Gerald ang damdamin ng kanyang ama. Ngunit sa oras na ito, nag-iisa siya, at nagpunta siya rito na may ibang pagkakakilanlan. Nagtataka siya kung haharapin niya ang parehong paggamot tulad ng dati. Habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, napagtanto niyang nakarating siya sa kanilang bahay, batay lamang sa mga direksyon mula sa kanyang mga alaala. Kumatok siya sa pinto. Sino ito? Bumukas ang pinto, at sinalubong siya ng isang nasa hustong gulang na ginang sa pintuan. Kilala ni Gerald ang babaeng nasa edad na, ang kanyang pangalan ay Leah Tolbert, at tinukoy siya ni Gerald bilang Tia Leah. Siya ang asawa ni Willie Jung, at siya ang lubos na maimpluwensyang pinuno sa isang kagalang-galang na bangko. Hello Tita Leah, naaalala mo ako? Ang pangalan ko ay Gerald, at binisita ko ang iyong bahay kasama ang aking ama bago. Oh, naaalala ko. Hindi ka ba anak ng kaibigan ni Willie na si Dylan Crawford? Ilang taon na kitang hindi nakikita, lumaki na kayo ng sobra.
Pumasok ka. Sinulyapan niya ang mga bagay na dinala ni Gerald sa kanyang bahay. Si Leia ay magalang at magiliw kay Gerald. Sa kanya, ito ay isang pamilyar na eksena. Sa paghusga sa hitsura ni Gerald, alam niyang nandito siya upang humingi ng pabor. Gumawa na siya ng mga plano kung paano niya ito tatanggihan sa paglaon. Ngunit magiging masamang ugali at bastos na gawin ito ngayon. Pumasok na sila sa sala. Nakita ni Gerald ang isang nasa edad na lalaki na nagbabasa ng dyaryo sa sofa na nakakross ang mga paa. Nagbigay siya ng isang vibe na parang siya ay isang mahalagang direktor. Siya si Willie Jung, na tinukoy ni Gerald bilang Uncle Jung. Nagtrabaho siya bilang isang direktor sa Development Bureau. Sila ay isang pamilya ng mga opisyal ng gobyerno. Kumusta, Tio Jung? Walang ideya si Gerald kung bakit makalipas ang maraming taon, medyo napipilitan pa rin siyang makilala muli sila. Ay, si Gerald Crawford, taon na ang nakalilipas mula nang hindi tayo nagkita. Tama, narinig ko na umalis ang iyong ama sa bansa upang kumita ng pera upang mabayaran ang kanyang mga utang. Ibinaba ni Willie Jung ang pahayagan at nag-quip. Oo, may ganyan. Tumawa si Gerald. Hindi ka lang nagtapos sa kolehiyo ngayong taon. Anong kurso ang pinag-aralan mo? Tanong ni Willie, ilang beses na huminahon ng marahan sa kanyang tsaa. Nag-aaral ako ng panitikan, wikang Ingles pati na rin ang codification. Ang major na ito ay medyo hindi sikat, ngunit sa muli, ang mga trabaho ay medyo madaling ayusin. Nga pala, nakakita ka na ba ng trabaho? Tanong ni Willie. Hindi pa, Tio Jung. Dumating ako sa oras na ito upang bigyan ka ng isang espesyal na pagbisita, at partikular na inutusan ako ng aking ama. Nga pala, honey, wala ka bang appointment sa hapon? Sumagot si Leia sa kanilang pag-uusap. Ay tama, may appointment na ako. Ito ay medyo urgent. Gerald, paano ka manatili dito para sa tanghalian? Ngumiti si Willie. Hindi naman tanga si Gerald. Sa sinabi ni Willie at Leia kanina, alam niya na akala nila nandito siya upang makiusap sa kanila na hilahin ang ilang mga kordas upang makakuha siya ng trabaho kaagad sa sinabi sa kanila ni Gerald na narito siya upang bigyan sila ng isang espesyal na pagbisita. Gumagawa sila ng isang kilos upang subukang ilabas siya sa kanilang bahay. Mukhang hindi nila tinatrato bilang kaibigan ng pamilya ni Gerald. Kung babalik siya at sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa insidente, malamang na sumuko na ang kanyang ama sa pagkakaibigan. Sa kalagitnaan ng usapan, tumayo si Gerald at aalis na sana. Doon lang, isang batang babae ang humihiga mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nakasuot siya ng mga headphone at maganda siya. Ma, ang mga kaklase ko ay pupunta sa bahay namin para mananghalian mamaya, tapos na ba ang pagluluto? Kailangan mo ba ng tulong ko? Nakangiting sabi ng dalaga. Bigla siyang lumingon at nakita si Gerald, nakatingin sa kanya ang tingin. Ma, sino siya? Kabanata 373. Nakatitig ang dalaga kay Gerald, puno ng kuryosidad ang kanyang mga mata. To be honest, medyo nakatingin siya kay Gerald nang makita ang ordinaryong damit na suot ni Gerald. Ang kanyang pakiramdam ng fashion ay medyo tulad ng kanayunan. Nang marinig nila ang tanong niya, nagkaroon ng 1 minuto ng kakulaitan sa pagitan ni Willie at Leia. Lalo na si Leia. 1 segundo lamang ang nakakalipas na sinabi ni Willie na mayroon siyang isang kagyat na bagay na dapat hawakan at malapit na siyang magpulong. Inaasahan nila na hindi mananatili si Gerald para sa tanghalian. At pagkatapos ay ang kanyang anak na babae ay tumalon mula sa wala saan at ipinakita ang katanungang ito. Mas pinaghirapan nito sina Willie at Leia. Kung makalabas lamang ng kaunti ang kanilang anak na babae, sana ay umalis na si Gerald ngayon. Oh, Leila, nakalimutan mo na ba, anak siya ni Tio Dylan, hindi ba kayo nagkita noong maliit pa kayo? Sabi ni Leia na may awkward tone. Naalala ko, dapat siya si Gerald, di ba? Sagot ng dalaga. Naaalala mo pa ako si Gerald. Ilang taon na ang nakalilipas mula nang makita kita, at mas naging maganda ka. Ang pangalan ng batang babae ay Leila Jung. Kilala siya ni Gerald. Iyon ay dahil pagdating niya sa kanyang bahay ng bata pa, ituturo ni Leila kay Gerald na may naiinis na mukha. Ma, hilingin mo sa kanya na umalis ka agad sa bahay namin, ginagawa niyang marumi ang aming sahig. Ito rin ay isang bagay ng pagmamataas. Sa panahon ng kanilang pagkabata, natakot si Gerald na biro siya ni Leila. Ngunit ang mga bagay ay mas mahusay ngayon, sumagot si Gerald na may isang pahiwatig ng kagalang-galang. Salamat, Gerald, naging gwapo ka din. Kailangan mong alagaan ako kung may kaguluhan ako sa hinaharap. Masaganang inilahad ni Leila ang kanyang mga braso upang makipagkamay kay Gerald. Nagpakita din ng kagandahang loob si Leila. Para kay Gerald, ito ay itinuring na pinakamainit na salita na narinig ni Gerald mula sa kanya mula nang dumating sa pamilya Jung. Okay, hindi talaga iyon magiging problema, maaari mo akong hanapin kung sakaling kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap.
Sagot ni Gerald, ngumiti ng malawak. Binawi niya ang kanyang kamay habang nakangiti ng luya, ngunit sa kaibuturan, iba ang iniisip niya. Hanapin ka kung kailangan ko ng tulong. Sino sa tingin mo ikaw? Hindi ako naniniwala na nadala ka dahil lamang sa magalang ako sa iyo. Si Leila ay nagmula sa isang pamilya ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kanyang ama ay maaaring maraming koneksyon, ngunit mayroon din siyang kanya. Kapag nagtapos na siya, magtatayo siya ng sarili niyang negosyo. Hindi siya nangangailangan ng tulong ng sinuman. Hindi man sabihing paano siya matutulungan ni Gerald. Gerald, bakit hindi ka manatili sa tanghalian? Nagkataon na darating ang mga kaibigan ni Leila, marahil ay dapat kang sumali. Ay, naging abala talaga ako na halos nakalimutan ko, ihahanda ko na ang pagkain. Awkward na sabi ni Leia. Kanina pa sinusubukan niyang ilabas si Gerald sa kanyang bahay, ngunit sinira ng kanyang anak ang kanyang mga plano. Hindi ito magiging maganda sa kanyang bahagi. Kung hindi niya siya hiniling na manatili para sa tanghalian, maaaring masira ang isang magandang impression sa kanya. Oo, dapat kang manatili, masarap na makilala ang maraming tao. Hindi nagbago ang dagdag ni Willie Jung. Si Leila lang ang mukhang medyo hindi masama. Nilayon lamang niyang yayain ang kanyang mga kamag-aral na mananghalian, ngunit ito ay labis na mahirap para sa isang malamapurol na taong masyadong maislan sa pananamit na nagmula sa kanayunan upang sumali para sa tanghalian. Ngunit dahil ang magulang niya ang nag-aanyaya sa kanya, mas mabuti na lang na huwag siyang magsabi ng kahit ano. Mas lumamig kaagad ang ugali niya kay Gerald. Maya-maya lang, dumating na lahat ang mga kamag-aral ni Leila. Mayroong mga 7 o 8 sa kanila, kalalakihan at kababaihan. Matapos makipag-chat sandali, natapos na ni Leia ang paghahanda ng pinggan. Dali-daling binati ni Willie ang mga kamag-aral ni Leila at ipinakita sa kanilang pwesto. Douglas, umupo ka sa tabi ko, kailangan mo akong uminom ngayon. Magalang na hinayla ni Willie ang braso ni Douglas at pilit na pinapaupo sa tabi niya. Si Douglas ay isang mabait na batang lalaki. Batay sa kanilang naunang pag-uusap, nalaman ni Gerald na tila siya ay isang mas mataas na klase na pinuno. Siya ay isang may kakayahang tao. Gayunpaman, pagtingin kay Douglas, tila may interes siya kay Leila. Hindi mapigilan ni Willie na subukang paunlarin ni Douglas ang isang malapit na ugnayan sa kanyang anak na babae. Lalo siyang mahilig at mas kaibig-ibig kay Douglas. Mapalad si Leila na naging mabuting kaibigan kita, tunay na isang karangalan para sa aming pamilya Jung. Tingnan mo si Douglas, napakatalino at may kakayahan siya. Sino ang nakakaalam kung aling lucky lady ang makakasama niya sa hinaharap? Ang babaeng iyon ay sigurado hindi ang ating Leila, ang ibig kong sabihin ay tumingin sa kanya, para pa rin siyang bata, at malayo siya sa likuran mo. Pabirong-biro. Ginoo. Jung, dapat nagbiro ka. Napakaganda ni Leila, at maaari siyang maging kasintahan ng sinuman. Basbas yan. Bukod, sinabi sa amin ni Leila na nasa hukbo ka, maaari mo bang pinakasalan mo si Leila sa anak ng kasama mo? Haha, panipi. Kabanata 374. Pinilit ni Douglas ang isang tawa ng tawa. Hindi iyon mabibilang. Sa sandaling iyon, ngumiti si Leia habang hinahatid ang mga pinggan sa harapan nila. Pagkatapos lumingon siya kay Douglas, ito si Gerald, ang batang lalaki na ipinangako sa ama ni Leila habang lasing ang kanyang ama. Tulad ng nakikita mo, si Gerald ay nakaayos ngayon, at si Leila ay hindi tugma sa kanya, hindi mo rin ba ganyan, Gerald? Tanong ni Leia kay Gerald na nakaupo sa pinakailalim ng mesa. Oo. Siyempre, nahuli ni Gerald ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Leia. Natatakot din siya na iguhit ng madla ang paksa sa kanyang sarili, kaya't dali-dali siyang tumanggo. Gayunpaman, ito ay gumawa ng isang maliit na kaguluhan kay Douglas. Sa totoo lang, sa medyo matagal na niyang nagustuhan si Leila, ngunit hindi pa niya ipinagtapat sa kanya ang kanyang nararamdaman. Silang dalawa ay palaging nasa isang hindi siguradong relasyon. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Ginang Jung na ang batang lalaki na pinakasalan noon ni Leila ay narito rin. Narito ang drama. Ang iba pa ay nakatingin din sa kapwa Douglas at Gerald. Sinusubukan nilang ihambing ang dalawa. Agad na tumayo si Douglas at tumawa, "Phew, kung hindi dahil sa pagpapakilala ni Ginang Jung, hindi natin malalaman na ikaw ay halos naging asawa ng aming Diyosa na si Leila. Halika, hindi pa tayo formal na nakakikilala. Masaya akong makilala, Gerald, ako si Douglas Lint, kasalukuyang nagtatrabaho ako para sa gobyerno." Kunwaring nagulat si Douglas nang tumayo ito at kinamayan ang kamay ni Gerald. Habang nagpapakilala siya, niyugyug niya ang pulso, ipinakita ang nakasisilaw na relo na may gininto ang ginto sa kanyang kamay at nagpatuloy sa pagsasalita ng mahinhin. Ang aking trabaho ay inayos ng aking pamilya, kaya masasabi mo na nakuha ko ang pinakamataas o ilang uri. Wala akong masyadong kakayahan sa sarili ko. Haha, Douglas, hindi mo kailangang maging mahinhin. Kung wala kang mga kakayahan, sino pa ang magkakaroon?
Gawin nating halimbawa si Gerald, kung hahayaan mong magkaroon siya ng iyong posisyon, hindi niya gaanong magagawa. Huwag nating talakayin ang tungkol sa maliliit na bagay na iyan. Halika, Tara, mag-toast tayo. Ngumiti si Willie at tinapik ng mahina ang balikat ni Douglas. Pagkatapos ay nagpatuloy silang mag-chat tungkol sa ilang personal na bagay. Ang iba ay nakikinig lamang sa dalawa habang nag-uusap at paminsan-minsan ay nagbibiro o dalawa. Natuwa si Layla. Ipinatong niya ang kanyang rosas na pisngi sa kanyang mga kamay habang nakatuon ang mga mata kay Douglas. Ipinagmamalaki niya ito. Siya ay may isang mamahaling lasa sa mga kalalakihan at ang average na Joe ay hindi nakasalalay sa kanyang liga. Naupo si Gerald sa upuan ng chaperon at paminsan-minsan tumayo siya at nagbuhos ng mga inumin para sa lahat. Salamat, Gerald. Isang magandang batang babae na nakaupo sa tabi ni Gerald ang ngumiti sa kanya. Walang anuman. Sagot ni Gerald. Hindi mo dapat patuloy na pagbuhusan kami ng mga inumin, ibubuhos nila ito mismo kung gusto nila, hehe. Madalang ka bang kumain sa labas kasama ng iba? Nagtataka ang pagtingin ng dalaga kay Gerald at nagtanong. Ang batang babae ay labis na matikas. Sa madaling salita, siya ay napakamaganda at nakaistilo tulad ni Layla. Dahil hindi sila umiinom, medyo umupo sa tabi ang mga batang babae. At sa pamamagitan ng kanilang chat ngayon lang, nakilala ni Gerald ang pangalan ng dalaga. Ang pangalan niya ay Cindy. Oo, hindi ganun kadalas. Ilang mga okasyon lang ang na-attend ni Gerald. Ang pangunahing dahilan ay ang okusyong ito ay naiiba mula sa mga nakaraan. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing pinakakagalang-galang na tao sa kaganapang ito ay si Willie Jung. Inihain ni Leia ang isang plato ng pagkain at ilalagay na ang plato sa harap ni Douglas. Ngunit hindi siya binigyang pansin ni Douglas at sa isang pag-indayog ng kanyang kamay, hindi niya sinasadyang mabaalat si Leia na hinuhulog ang plato ng pagkain sa kanyang mga kamay. Oops! Sigaw ni Leia. Tumayo agad si Douglas at humingi ng tawad kay Leia. Ayos lang anak, takot akong sunugin ka sa mainit na pagkain. Tinisin ko ang kaguluhan na ito, mangyaring magpatuloy sa iyong mga inumin kasama si Jijung, maghahanda ako ng isa pang plato ng pagkain para sa iyo. Ngumiti si Leia sa kanya. Dali-dali niyang nilinis ang sahig. Pagkatapos nakita ni Gerald na ang kanilang mga baso ng alak ay puno ng kalahati. Tumayo siya at binuhusan sila ng alak. Alam ng Diyos kung sadyang ginawa ito ni Douglas o hindi, sa lalong madaling pagbuhos ni Gerald ng alak sa kanyang baso, umiling ang kamay ni Douglas at dumulas mula sa kanyang kamay ang baso ng alak. Ang baso ng alak ay nabasag sa lupa. Fuck! Nagulat si Douglas. Sumugod si Leia sa kusina upang tignan kung ano ang nangyayari. Marunong ka ba magbuhos ng alak? Ano ang ginawa mo? Bakit mo binagsak ang baso ng alak? Itinuro ni Leia ang mga daliri kay Gerald habang pinagagalitan ito. Galit na galit siya. Sa kabilang banda, sinulyapan ni Will si Gerald ng may nagyayelong mga mata. Kinamumuhian niya si Gerald dahil sa kanyang kabastusan. Kabanata 375. Dahil sa nangyari, binigyan nila ng magandang pagsaway si Gerald. Medyo nahihiya ito kay Gerald. Fucking impyerno, si Douglas ang hindi nakahawak ng maayos sa baso at susundan siya lahat. Ngunit naintindihan ni Gerald. Kay malinaw na ang hindi patas na paggamot ay dahil si Douglas ay nagtataglay ng ilang espesyal na katayuan at si Gerald ay isang walang tao lamang. Hindi kasalanan ni Gerald, ako ang hindi nakahawak ng maayos sa baso. By the way, Gerald, hindi ka pa nagtatrabaho di ba? Ngumiti si Douglas habang tinanong niya si Gerald. Hindi. Umiling si Gerald. Hindi maganda yan, wala ka bang nahanap na kahit sino na humugot ng ilang mga string para sa iyo? Bakit hindi ka nakakita? Mukha namang nagulat si Douglas. Ang mga koneksyon ay mahirap panatilihin sa kasalukuyan maliban kung malakas ka. Tulad ng kasalukuyang trabaho ni Layla, nasayang ako ng isang malaking pagsisikap upang mahanap lamang ito para sa kanya. Prangkang sabi ni Willie. Agad niyang isiwalat ang impormasyon na iyon. Okay lang ako. Salamat. Sagot ni Gerald. Sa palagay ko hindi ito makakabuti, hayaan mo akong tulungan ka. Tama, Yorek, hindi ba naghahanap ang iyong ama ng dalawang batang security guard para sa kanyang pabrika? Sa palagay ko dapat mag-sign up si Gerald para doon, ang ibig kong sabihin ay tumingin sa kanya, mukha siyang matapat na tao at sa palagay ko ay gagawa siya ng isang magandang trabaho. Tinuro siya ni Douglas. Pak! Natawa ang lahat ng nasa hapag nang marinig iyon. Inilibot ng mata ni Layla si Gerald. Paano magiging isang security guard si Gerald kung siya ay nagtapos mula sa Mayberry University? Alam kong tama, tatawa ang aking mga kaibigan kung sasabihin ko sa kanila ang tungkol dito. Sa palagay ko hindi siya makakahanap ng kasintahan pagkatapos nito. Maraming mga batang babae ang tumawa. Si Cindy lang ang walang imak sa hapag.
Ang negosyo ng aming pamilya ay medyo mahigpit pagdating sa pagpili ng mga security guard. Nais namin ng isang may kakayahan, hindi basurahan. Nang marinig ang pangkat ng mga batang babae, naisip ni Yorek na ang paghiling kay Gerald na magtrabaho para sa kanilang pamilya ay medyo nakakumbaba, at pinagtatawanan nila ang negosyo ng kanyang pamilya. Agad siyang gumanti. Oo, hindi mo dapat isipin iyon dahil lang ang pinakamalapit dito ang negosyo ng pamilya ni Yorek. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung mag-aaral siya sa kolehiyo o hindi. Sa lipunan ngayon, ang mga nagtapos sa universidad ay nasa lahat ng dako, at ang karamihan sa mga lugar ng trabaho ay hindi nakikilala sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ano ang masama sa pagiging isang security guard? Ang pagiging isang security guard ay isa ring tanyag na propesyon na kinakailangan sa maraming lugar. Sabi ni Douglas na seryoso ang mukha. Well, sinabi Douglas, hindi ko inaasahan na mayroon kang maraming mga pananaw at maging matured sa isang murang edad. Hindi kayo dapat tumawa, sapagkat ang sinabi ni Douglas ay may katuturan, kaya dapat matuto kayo mula sa kanya. Dagdag pa ni Willie, ang karamihan ng tao ay tumango ang kanilang mga ulo ng pinipigilan ng tawa. Hindi nasiyahan si Gerald sa pagkain. Napili siya sa buong oras. Nais niyang labanan ang mga ito, ngunit nakakahiya para sa kanya na gawin ito. Malalim sa loob, sinabi niya sa sarili na kalimutan ito. Dito lang siya upang pagbigyan ang hiling ng kanyang ama. Bagaman minamaliit nila ang ama. Ang kanyang ama ay isang kakaibang tao na gustong gunitain ang nakaraan. Hindi ito mahalaga sa kanya kahit na gusto mo siya. Paimpal niyang pinilit ang isang ngiti habang nilalamon ang pagkain. Matapos ang pagkain, may ideya si Willie. Tama, kumusta naman kayong mga tambay sa karaoke bar sa natitirang hapon? Huwag masyadong manatili sa labas at umuwi ng maaga upang ang iyong pamilya ay maginhawa. Nakuha mo na, tatay. Huwag mag-alala, Jijung, narito ako kaya't binabantayan ko sila. Nakangiti namang sigurado ni Douglas. Kaya naman gaanong gamaan ang loob ko na narito ka, Douglas. Ngumiti si Willie at tumango ang ulo. Tumingin ulit si Douglas kay Gerald. Tama, Gerald, pupunta tayo sa karaoke bar mamaya, dapat sumama ka rin. Malaya ka ba ngayong hapon? Hindi ako sasali, dapat kayong magpatuloy at magsaya. Seryoso ba siya? Siyempre, hindi pupunta si Gerald. Bagaman medyo maganda si Layla, naramdaman niya na wala siya sa tamang bilog habang kasama nila. Huwag kang mag-overthink, Gerald. Pagkatapos ng sabay na kumain, syempre, kailangan nating lumabas at magsaya ng magkakasama. Maliban kung ang dahilan ay hindi mo kami gusto, hindi ba, Gerald? Sinabi ni Douglas. Mayroong isang pahiwatig ng hindi nasisiyahan sa kanyang mukha. Ang totoong dahilan kung bakit niya tinanong si Gerald na tumambay sa kanila ay balak niyang gamitin siya upang maibsan ang inip. Hindi ba ganoon ang mga tao? Sa sandaling sila ay may kakayahang pipiliin nila ang mga mahihina upang pagtawanan. Nang makita ni Willie ang hindi kasiyahan sa mukha ni Douglas, idinagdag pa niya. Gerald, iminumungkahi ko na mas mabuti kang sumama sa kanila. Hindi mo ba mabasa ang nangyayari? Si Douglas ay isang mahalagang tao, at paano ka? Ngayon ay niyaya kanyang sumama, bakit hindi mo nalang tanggapin ang mabait na alok niya? Sige, pupunta ako. Hindi nagawang palayasin sila ni Gerald. Lalo na ang babaeng katabi niya. Patuloy na nakatingin sa kanya si Cindy, inaasahan na sasama siya upang magsama ng masaya. At ang pagtitiyaga ni Willie. Naisip ni Gerald na sasama na lang siya sa kanila, baka baliwalain lang ang kanilang mga maliit na sinabi. Ilang sandali pa, ang pangkat nila ay naghihintay sa baba. Sina Douglas at Yorek ay nakahanda na ng kanilang mga kotse. Kinitid ng dalawang lalaki ang grupo sa kanilang mga kotse. Kabanata 376. Sa wakas, si Gerald naman ang sumakay sa kotse. Ngunit walang puwang. Oh, fuck. Tignan mo lang. Parehas na puno ang dalawa naming sasakyan. Hindi namin maaaring hilingin sa iyo na umupo kasama ang mga batang babae, tama. Hindi ito maginhawa. Tumawa si Douglas at sinabing matapos gamulong sa bintana ng sasakyan. Sinasadya niyang lokohin si Gerald mula nang marinig na mayroon siyang kontrata sa kasal kay Layla at sadyang pinahihirapan si Gerald na mapahiya siya. Alam din ni Gerald na ang kadahilanang inimbitahan siya ni Douglas sa karaoke bar na kasama nila marahil sa mismong kadahilanang ito. Ano ang masama sa pagkakaupo sa tabi ng isang babae? Lilipat ako ng konti. Gerald, halika at umupo ka sa tabi ko. Sambit ni Cindy habang kumakaway kay Gerald. Medyo hindi nasisiyahan si Douglas dito, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin kahit ano dahil si Cindy ay isang magandang diyosa din. Salamat. Ngumiti si Gerald at bahagyang tumango bago siya umupo sa tabi ni Cindy. Hindi nagtagal, nakarating ang lahat sa isang silid sa loob ng isang karaoke bar. Inimbitahan din ni Douglas ang isa pang pangkat na mga kaibigan na sumali sa kanila.
Ang grupo ay mayroon ding kapwa lalaki at babae, at ang silid ay biglang naging masigla. Ang mga umiinom, at ang mga kumakanta. Tuwang-tuwa ang lahat. Si Yorick ay madalas na pumupunta sa karaoke bar na ito. Pamilyar din siya sa babaeng manager dito. Hahaha. Kaya, ngayon lahat ay maaari lamang mag-order ng kahit anong gusto mo. Pretuhin namin kayo ni Yorick. Sabi ni Douglas habang tumatawa. Salamat, Douglas. Mahal kita, Douglas. Teka, Douglas ay kay Layla. Paano ko masasabi na mahal ko siya? Isang batang babae ang tinapik ang ulo habang sumisigaw. Napatawa ulit iyon ng malakas. Si Yorick din ay masayang brimmed. Talagang nakakuha siya ng maraming mukha ngayon. Namula rin si Layla habang binababa ang ulo. Sa totoo lang talagang nasiyahan si Layla sa kung paano dinala ni Douglas ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, nakaupo si Gerald sa kanto na hindi naglakas loob na sabihin. Ang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa ay talagang magkakaiba tulad ng langit at lupa. Napailing na lang si Layla nang walang magawa habang nakatingin kay Gerald. Bigla, may nagtulak ng pintuan ng kwarto. Isang babae na nakasuot ng pulang damit ang lumusot sa silid. Sa mga unang impresyon, masasabi ng isa na ang babaeng ito ay may kadalubhasaan sa paghawak ng mga ganitong pagtitipong panlipunan. Hawak-hawak niya ang isang bote ng pulang alak at ngumiti habang sinasabi, Douglas at Yorick, alam ko na pareho kayong nandito ngayon kaya nagpunta ako dito upang espesyal na bigyan ka ng isang bote ng red wine. Magsaya ka ngayong araw. At dahil madalas na pumupunta si Yorick dito, bibigyan ko kayong lahat ng 10% na diskwento sa pangkalahatang bayarin ngayon. Magsaya ka. Bakit 10 bahagdan lamang ang diskwento? Yorick, hindi mo ba masyadong pamilyar ang kapatid na ito sa pulang damit? Bakit binibigyan ka lang niya ng 10% na diskwento? Maraming batang lalaki ang nagbiro at nagbo. Agad na umitim ang mukha ni Yorick. Pakiramdam niya ay parang nawala na ang mukha niya. Hindi. Kailangan mo man lang bigyan ako ng 20% na diskwento. Sumagot si Yorick na may isang hindi kasiya siyang hitsura na nakapalitada sa kanyang mukha. Hindi gagana iyon, Ginoo. Kailangan ko pang magnegosyo. Tinakpan ng babaeng nakasuot ng pulang damit ang kanyang bibig bago siya chuckled. Okay lang ngunit Miss Hannah, mangyaring sumama at mag-inuman din sa amin. Nang makita ng mga lalaki na ang babaeng nakasuot ng pula ay napaka-sexy at maganda, hiniling nila sa kanya na samahan silang uminom. Paumanhin, ngunit mayroon akong ibang mahalagang customer na dadaluhan ngayon. Hindi talaga ako makakapag-inuman sa iyo. Kinaway ni Miss Hannah ang kanyang kamay bago siya lumabas. Ang kapaligiran ay biglang naging napaka-awkward. Maraming mga lalaki ang tumingin kay Yorick, sunod-sunod. Yorick, anong nangyayari dito? Bakit hindi ka binibigyan ng kahit na anong mukha ni Miss Hannah? Fuck, paano mo masasabi na pamilyar ka sa kanya? Bibigyan ka lamang niya ng 10% na diskwento. Akala ko maganda ang relasyon ninyong dalawa ngunit hindi niya kayo pinansin. Ang ilang mga batang lalaki ay masiglang nagpahayag pagkatapos na umalis si Miss Hannah sa silid. Pinaramdam nito kay Yorick na para bang ininsulto siya ng mga pin at karayom. Nakaramdam siya ng labis na hindi komportable. Oo, si Miss Hannah ay hindi binigyan ng anumang mukha sa kanya ngayon lang. Nang siya ay dumating bago ito, siya ay masyadong magalang sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit naisip ni Yorick na pamilyar na siya sa kanya. Gayunpaman, ngayong ipinagyabang na niya ito sa lahat, hindi siya binigyan ng respeto kung kinakailangan niya ito. Hindi naman sanang pagyayabang. Hindi ka naniniwala sa akin. Sige, pupunta ako at dalhin siya rito upang uminom kasama natin ngayon. Hintayin mo lang ako. Galit na binuksan ni Yorick ang pintuan ng silid at sumugod palabas. Para bang hinahanap niya si Miss Hannah. Napailing lang si Gerald habang nakangiti siya ng mapang-iwas na pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa tagiliran. Napakahalaga ba minsan ang pagpapanatili ng mukha? Ito ba ay nagkakahalaga ng sobrang galit at sanhi ng isang eksena dahil lamang sa isang walang gaanong bagay? Bukod dito, masasabi ni Gerald na si Miss Hannah sa pangkalahatan ay ang uri ng taong magalang at magalang sa lahat. Normal lamang sa mga tao na isipin na pamilyar sila sa kanya noong ginagawa pa lamang niya ang kanyang negosyo. Hindi mabuti para sa isang tao na walang pagkakaroon ng anumang kaalaman sa sarili. Ilang sandali pa. Ang isa sa mga batang babae na nagtungo sa banyo kanina ay biglang tumakbo sa silid na may gulat na ekspresyon sa mukha, Douglas. Lumabas ka at tingnan. Napapalo na si Yorick. Panipi. Kabanata 377. Ano? Nabugbog siya. Fuck. Nagkaproblema siya. Ang mga batang lalaki at babae sa silid ay biglang lumakas ng kaba. Kahit si Douglas ay nag-alala. Ngunit hindi siya nagpapanik. Paimpal siyang sumagot ng, bakit ka babalisa? Halika, lumabas tayo at tingnan.
Nais kong makita kung sino ang tusok na talagang naglakas loob na hawakan ang aking kaibigan. Pagkatapos ay winagaway ni Douglas ang kanyang kamay at isang pulutong ng mga lalaki at babae ang sumunod sa likuran niya. Ang ilan sa mga lalaki ay kumuha pa ng ilang mga bote ng serbesa sa kanila. Para bang magsisimula silang mag-away ngayon. Inaasahan na ni Gerald na madaling magalit si Yorick. Ngunit hindi talaga niya inaasahan na mabubugbog siya. Ang lahat ay nagtungo na ngayon. Hindi mabuti para kay Gerald na ipagpatuloy ang pag-upo at pag-inom sa silid ng mag-isa. Sa makatuwid, nagpasya siyang sundin lamang ang lahat. Pag-usapan natin ang tungkol kay Yorick. Isang grupo ng mga tao ang pumapalibot sa kanya sa gitna ng karaoke bar. Napaikot siya sa lupa at dumadaloy ang dugo sa noo niya. Halos 12 mga tanod mula sa karaoke bar ang napalo lang sa kanya. Tungkol kay Hannah, malamig lang siyang nakatingin kay Yorick na may malaswang ngiti sa labi. Nakakaawa ka bata, hindi mo ba alam kung paano pahalagahan ito noong binibigyan pa kita ng mukha? Ikaw talaga ang naglakas loob na hilahin ang buhok ko. Dapat ay may sakit ka sa pamumuhay. Hindi mo ba alam kung kanino ang teritoryo na ito? Hindi ka ba natatakot na tadtad ka ng Big Dolph hanggang sa mamatay? Fuck, siya ni Hannah. Sa mga salitang Big Dolph, ang mga mukha ng maraming tao na nakatayo sa gilid ay namutla kaagad. Hindi nila maiwasang tumingin kay Yorick na nakahiga sa lupa na may pakikiramay. Kanina pa si Yorick ay tumawag kay Hannah na kakapasok lang sa ibang silid. Galit na sinaktan niya ito upang sumama at uminom kasama nila. Siyempre, hindi siya pinansin ng buong buo ni Hannah. Sa katunayan, walang gaanong mga tao sa karaoke bar na ito na may kakayahang kumbensihin si Hannah na bigyan sila ng isang toast at uminom kasama nila. Gayunpaman, tumanggi si Yorick na tiisin ito. Hanggang sa katapusan, hinailan niya pa ang buhok ni Hannah. Sa huli, naging ganito ang mga bagay. May isang tao mula sa kabilang silid na nakasaksi sa binata nitong pagpasok sa kanyang silid at hinihila ang buhok ni Hannah. Sa isang pisik lamang ng pulso niya, 7 o 8 malalakas na lalaki ang sumugod kaagad. Naglabas pa sila ng ilang mga patpat at ibinaba sa lupa si Yorick. Itinuro nila sa kanya ang isang mabuting aral. Ito rin ay sa parehong oras na ang batang babae na nagpunta sa banyo ay nakasaksi sa buong kaganapan na naganap. Tumakbo siya pabalik sa silid upang iulat ang pangyayaring ito sa iba pa. Miss Hannah, hayaan mo lang ang aking mga subordinate na hawakan ang bagay na ito. Ang mga panauhin sa aking hapag ay naghihintay pa rin sa iyo na uminom kasama nila. Isang batang lalaki na medyo maluwag ang nakatayo sa tabi ni Miss Hannah. Nakapamura ang mukha niya ngunit para siyang mayaman. Alam ko, G. Lourdes, ngunit maaari mo ba akong hayaan na ilabas ko muna ang aking galit? Tingnan mo siya. Ngayon lang niya hinaila ang buhok ko. Sagot ni Miss Hannah habang ngumiti siya ng mapang-uyam. Hahaha, walang problema. Kung iyon ang kaso, ay drag siya sa aking silid kung gayon. Dahil sa naglakas loob siyang guluhin ka sa harap ng aking silid, kung gayon hindi niya rin ako binibigyan ng mukha. Damn it. Kailangan ko talagang turuan ang aral na bata ng isang aralin ngayon dahil sa sobrang pagkasuklam. Pagkataas ng kamay ni Louie, maraming mga tanod ang agad na kumilos sa utos niya. Tinakip nila si Yorick bago nila ito ihatid sa silid ni Louie. Pagkapasok sa kwarto, tumigil ka na. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pakawalan ang aking kaibigan. Biglang may sumigaw ng malakas. Si Douglas na may isang kamay sa kanyang bulsa habang pinamunuan niya ang maraming tao dito kasama niya. Napaka-agresibo niya, at siya ay kahanga-hanga. Some pain. Nakakatawag pansin ito. May mga tao pa ring pupunta dito upang maghiganti sa kanyang ngalan. Nais kong makita kung sino ito, kung sino ang napakatapang at matapang. Si Louie ay hindi nagmamalas ng mukha. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang silid bago hilingin sa kanyang mga tanod na buksan ang pinto upang papasukin sila. Lalo pang hindi nababagabag ngayon si Douglas dahil naisip niyang takot sa kanya ang bata. Kaya't ang pangkat ng mga tao ay nagsiksik sa silid. Gayunpaman, sa lalong madaling nakita nila ang lalaking naghihintay sa loob ng silid, hindi lamang si Douglas, ngunit marami pang iba sa likuran ni Douglas na may hawak na mga bote ng serbesa ang gulat na gulat. Ginoo Lourdes, ikaw yun. G. Zorro? G. Hank? At G. Sol? Ikaw? Nandito kayong lahat. Agad na nanlaki ang mga mata ni Douglas at ang lahat ng kanyang kaiabangan ay agad na napatay. Tulad ng para sa ilang mga batang babae, sa una ay naisip nila na masisiyahan sila sa isang magandang palabas kasama si Douglas. Sa sandaling makita nila si Douglas na nawawala ang espiritu, lahat sila ay napahiya. Lalo na ito para kay Leila na nakatayo sa tabi ni Douglas. Kabanata 378. Louie, sino ang batang brat na ito? Ang iyong kaibigan. Tanong ng isang lalaking may tato na dragon. Hindi ko siya kilala, ngunit fuck. Talagang kilala niya kung sino ako.
Natatawang sagot ni Louie. Douglas, sino siya? Tanong ni Leila habang tahimik na hinihimas ang braso ni Douglas. Siya si Louie Lourdes. Ang minahan sa Seren County ay kabilang sa kanilang pamilya. Siya ang pinakamayamang tao doon at ang kanilang pamilya ay itinuturing na isa sa pinakamataas na pamilya ng Mayberry City. Ang kanyang ama ay pinuno din ng mga underlay triad ng Seren County. Gumagawa para sa kanya si Big Dolph. Tiyak na sila ay isang bungkos ng mga taong walang awa. Ang iilan sa paligid niya ay sikat din na miyembro ng triad. Dahil maraming kilala si Douglas, dali-dali niyang ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, lalo namang natakot si Leila at ang iba pa. Narinig na nila ang pangalan ni Louie dati. Alam nila ang tungkol sa kanyang dakilang impluwensya at kapangyarihan. Sa katunayan, paano hindi sila nagulat kapag narinig nila ang pangalan ni Big Dolph? Wow! Buddy, ano ang ginagawa mo dito sa mga taong may hawak na bote ng beer sa kanilang mga kamay? Sinusubukan akong takutin hanggang sa mamatay. Ani Louie tumatawid sa kanyang mga paa habang tinatamad siyang dumula sa upuan. Ubo. G. Lourdes, lahat ito ay hindi lamang pagkakaintindihan. Lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ang bawat isa ay uminom ng masyadong maraming ngayon. Ang kaibigan ko dito ay nasaktan ka rin. Sana magpakita ka ng grasya at pakawalan mo siya. Ako si Douglas Lint at ang aking ama ay si Gary Lint. Mangyaring bigyan kami ng ilang mukha. G. Hank? G. Sol? Dinala pa ako ng aking ama upang uminom kasama kayo. Nagmamadaling pagmamakaawa si Douglas habang nagpapakilala. Nako, alam ko kung sino siya. Tuldok-tuldok. Ngunit Douglas, walang sino man ang naglakas loob na harapin ako na may mga bote ng beer sa kanilang mga kamay. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin tungkol dito? Nakangiting sagot ni Louie. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mukha ni Leila at ng iba pang mga batang babae na nakatayo sa tabi ni Douglas. Hindi niya mapigil ang maisip na ang lahat ng mga batang babae ay dapat na may pinakamataas na kalidad. Hindi yan pwede. Tingnan mo, G. Lourdes, bakit hindi ko natapos ang isang bote ngayon? Mangyaring kunin ito bilang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Opo, G. Lourdes. Ibababa namin ngayon ang isang bote ng beer. Nag-echo ng maraming mga lalaki sunod-sunod. Kaya kung iyon ang kaso, pagkatapos ang bawat isa sa iyo ay kailangang mag-alisa ng laman ng isang bote. Sa sandaling nangyari iyon, tapos na ang bagay na ito. Tiningnan ni Louie ang natatakot na batang babae na tinatawanan ng ulo. May isang kondisyon lamang. Hindi ito gagana ng sigurado kung tatapusin mo lang ang beer. Umiinom ka ng puting alak sa halip. Nais kong bawat isa sa inyo ay tapusin ang isang bote ng puting alak bawat isa, at malulutas ang issue. Kasama rito ang lahat ng mga batang babae na lumakad sa silid na ito. Ano? Puting alak? Napatulala si Douglas. Bakit? Hindi mo ba ako pinapahiya sa pag-ikot na ito? Tanong niya kay Louie na may malamig na ekspresyon sa mukha. Pagkalabas pa lang ng kanyang boses, isang bodyguard ang lumakad na dala ang isang kahon ng puting alak. Humisi ang ngipin ni Douglas sa pagkabigo. Wala siyang pagpipilian kundi manguna at magpakita ng halimbawa. Kinurot niya ang kanyang ilong, nilalomes ang buong bote na parang ito ay simpleng tubig. Ang iba pang mga batang lalaki ay sumunod sa suit, at ang bawat isa ay nagtapos ng kanilang sariling mga bote. Pumalakpak ka. Pumalakpak. Pumalakpak. Nagpalakpakan si Louie sa paghanga. Tumingin siya kay Leila at sa iba pang mga batang babae. Mga magagandang babae, hindi mo ba alam na kailangan mo ring uminom? Kung tatanggi ka, hindi ka lalabas sa silid na ito ngayon. Tungkol sa kayong mga lalaki, maaari kayong mawala. Putol na sabi ni Louie sabay turo kay Douglas. Ginoo Lourdes, ito ang aking kasintahan. Papayagan mo ba akong isama siya? Pakiusap ko sa iyo, mangyaring. Maaari mo ba akong bigyan ng mukha? Hindi. Hindi kailangan na bigyan kita ng mukha. Kung hindi mo pipiliing umalis ngayon, baka hindi ka na umalis pagkatapos nito. Kaagad na sinabi ni Louie ang mga salitang ito, ilang batang lalaki ang mabilis na umalis sa silid sa takot. Tungkol kay Douglas, maaari lamang siyang manahimik na may mga ngiting ngipin. Taos puso niyang hindi alam ang sasabihin pa. Kung sa bagay, kilala si Louie na sobrang malupit. Naglalakad lamang siya palabas ng silid na nakayuko ang ulo. Para naman kay Leila, Cindy, at iba pang mga batang babae, likas silang pinahinto ng mga tanod. Sa sobrang takot ni Leila ay halos maiyak na siya. Ikaw si G. Lourdes, tama. Bakit hindi mo ako bigyan ng mukha at pakawalan sila? Panipi. Kabanata 379. Ha! Isang saglit na katahimikan ang sumabog sa silid. Lahat ay nakatingin sa binata na nagsalita lang. Bigyan mo ng mukha? Sino ka? Bakit kita bibigyan ng mukha? Ang taong nagsalita lang ay walang iba kundi si Gerald.
Nasa labas na siya ng silid, nanunood sa tuwa nang makita niya si Douglas na nahihiya at napahiya. Wala naman itong kinalaman sa kanya. Ngayon, halatang may mga mata si Louie para kay Layla, Cindy, at sa natitirang mga batang babae. Wala siyang maraming dahilan para mag-alala tungkol kay Layla. Kung sa bagay kahit medyo magalang si Layla sa kanya sa labas, alam na alam ni Gerald na ang batang babae na ito ay talagang hinamak at minamaliit siya. Hindi na kailangan para sa kanya na magyabang o magpakitang gilas sa harap niya. Gayunpaman, narito rin si Cindy, at masama ang pakiramdam ni Gerald kung talagang wala siyang pakialam sa kanya. Siya ay tretuhin ng mabuti mula pa sa simula, hindi kailanman hinamak siya sa anumang paraan. Siya rin ang uri na walang mahahalagang paghuhusga o pagtatangi sa kanyang puso. Marahil maaaring hindi nito sinasadya si Cindy, ngunit malaki pa rin ang pasasalamat ni Gerald. Sa gayon, nagpa siya siyang menindagan alang-alang sa kanya. Gerald, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit hindi ka lang nawala? Mayroong ilang mga bagay tungkol sa ilalim ng lupa na hindi mo maintindihan. Saway ni Layla kay Gerald na may malamig na matapang na mukha. Hindi niya ito matanggap. Si Layla ay lumaki sa isang maliit na bayan at siya ay may napakahusay na kaalaman. Tikas na naintindihan niya ang sitwasyon tungkol sa magbubukas ngayong gabi, maging ganun din, buo ang isip ni Layla. Ano pa rin ang big deal? Karamihan kailangan niyang tapusin ang isang buong bote ng puting alak tulad ng ginawa ni Douglas, pagkatapos ay mabilis na tumakbo sa labas ng silid. Hindi naman maglalakas loob si Louie na masyadong magaling sa buhok, hindi ba? Hindi inaasahan na tumaas si Gerald at nagkunwaring bayani. Naiinis siya ngayon, talagang nais na bigyan siya ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Bigyan mo ng mukha, ano ang karapatan mo? Tanong ni Louie na nakakunot ang noo. Ang iba pang mga kalalakihan sa silid ay nakatingin din kay Gerald. Inilagay ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, gaanong ngumisi. Ang batang babae dito ay kaibigan ko. Kaya, ayusin ko ang isyong ito sa kanyang ngalan. G. Lourdes, kung nais mo talagang uminom, bakit hindi mo ako pahintulutan na tumawag upang makagawa ako ng ilang mga tao na samahan ka? Naturally, nais ni Gerald na walang pansin ang isang maisla na roach na gusto niya. Tumingin siya kay Cindy. Gulat ni Louie kay Gerald at nginisyen. Batang bata, alam mo bang may malubhang kahihinatnan para sa pagpapanggap na maging bayani? Batay sa iyong mga salita, tila nakakakuha ka rin ng ilang mga tao na makitungo sa akin. Hahaha, bakit hindi mo tingnan ang iyong nakalulungkot na mukha ngayon? Tanungin mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Walang dapat alalahanin, Gerald. Dapat kang umalis ngayon, sabi ni Cindy, ang kanyang tono nag-aalala at pagkabalisa. Binigyan ni Gerald si Cindy ng isang panatag na paningin. Okay lang, huwag kang mag-alala, nakangiting saad niya. Tiningnan ni Gerald si Louie. Kaya paano ito, G. Lourdes? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung naglakas loob ka o hindi? Darating din dito ang aking mga tao. Marahil ay makikipag-inuman sila sa iyo. Sige, ayos. Ito ang unang pagkakataon na hinamon ako bago ang napakaraming kagalang-galang na tao ng Seren County. Mukhang kailangan kong maranasan ito para sa aking sarili ngayon, ngunit payagan akong ilagay muna ang lahat ng mga pangit na salita. Maaaring hindi ako masyadong mapagpatawad sa paglaon. Alam kung ano ang mangyayari sa mga taong naglakas loob na saktan ako. Naniniwala akong mabilis mong malalaman kung magtanong ka lang, pakli ni Louie sa pinakamababang paraan na para bang isang biro si Gerald. Pasimpleng hiniling ni Gerald kina Cindy, Layla, at sa iba pang mga batang babae na umalis na ngayon. Napatingin si Cindy kay Gerald na may pag-aalala ang mukha. Nakaramdam siya ng hingal ngunit nais na manatili at samahan pa rin siya. Tungkol kay Layla, simpleng tinitigan niya ng blanco si Gerald na para bang isa siyang tanga. Pagkatapos nito, sa pilitang hinailan niya si Cindy palayo. Hindi sila pinigilan ni Louie. Dahil alam niya na dapat may sumunod dito. Kapag dumating ang oras upang hanapin ang mga batang babae, hindi ito magiging kasing simple ng pagpapainom sa kanila ng isang bote ng puting alak. Si Gerald ay tumawag sa telepono pagkatapos nito. Siyempre, ang tawag ay kay Drake at Tyson. Tumawag ka. Tumawag ng maraming mga tao hanggat maaari. Hahaha. Nang matapos ang tawag ay tiningnan niya si Louie na may ngiti sa labi. Sa maraming kadahilanan, walang pagpipilian si Gerald kundi ang mapanatili ang isang mababang profile sa harap ng mga kakilala. Ito ang kaso noong naroon siya sa bahay ni Willie ngayon. Ang lahat ay dahil siya ay matanda. Si Gerald ay hindi isang alibughang anak ng isang milyonaryo kaya't karaniwang pinahihintulutan niya ang anumang maaaring tiisin. Bilang isang bagay sa katotohanan, magiging elementarya para kay Gerald na bigyan ng sampal sa kanilang pamilya kung nais niya. Gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba kay Louie sa oras na ito, tulad din noong nakikipag-usap siya kay William Rai mula sa Rai Group.
Magiging may problema ito, ngunit hindi natakot si Gerald. Sa lalong madaling panahon, naririnig ang tunog ng mga kotseng huminto sa paghinto, kung saan ang isang mas malaking bilang ng mga mamahaling kotse ay humugot sa pasukan ng karaoke bar. Ang mga tanod na nakasuot ng itim ay sabay na lumabas ng mga kotse. Pinangunahan silang lahat ni Drake at Tyson, ang kasalukuyang manager ng base ni Gerald, at mga personal na bodyguard. Kung nasaan man si Gerald, ganoon din sila na nagbibigay sa kanya ng suporta sa seguridad ng orasan. Ginuuna sa loob si Crawford. Pumasok ka ngayon, dobleng oras. Panipi. Kabanata 400. Isang grupo ng mga kalalakihan ang sumugod sa karaoke bar matapos ikawin ni Drake at Tyson ang kanilang mga kamay. Sa parehong oras, sa silid. Tinakalikot ni Louie ang hawak na baso ng alak habang nakatingin siya sa relo at sinabing, "Batang-bata, 5 minuto na ngayon." Wala pang isang tawag sa telepono. "Niloloko mo ba ako?" Natawa siya habang nagsasalita. Sa susunod na sandali, sinipa ang pintuan ng silid ng isang malakas na putok. Isang pangkat na mga kalalakihan ang lumubog sa silid. Sinubukan agad ng mga tanod ng grupo na pigilan ang mga kalalakihan. Gayunpaman, bago pa man nila magawa ang anumang bagay, ang mga tanod ay binetukan na sa lupa ng mga lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang aksyon at paggalaw ay pawang matulin at marahas tulad ng isang mandaragit na umaatake sa biktima nito. "Sino kayo?" Nagulantang si Louie. Nang makita niya ang mga kasanayan ng mga taong ito at ang matigas ngunit mahiwagang aura na nakapalibot sa kanila, alam ni Louie na ang mga lalaking ito ay hindi mula sa anumang ordinaryong pinagmulan. "Ginoo Crawford, siya ba?" Naglakad sina Drake at Tyson kay Gerald at bumulong sa mahinang boses. "Oo. Turuan mo siya ng leksyon." Sagot ni Gerald habang mahinang tumango. "Fuck. Paano ka maglakas loob? Alam mo bang kaninong teritoryo ito?" Ang lalaking nasa edad na tinawag kay GD ay sumigaw sa isang pag-alit. Bagaman mabangis ang kanyang ekspresyon, ang kanyang noo ay nakasuot ng pawis. Alam niya na tiyak na nakasalamuhan nila ang isang matigas na kalaban sa oras na ito. Ito ang teritoryo ng Big Dolph. Pagdating ni Big Dolph, huwag mo ring pangaripang makalabas sa lugar na ito. Patuloy na pagbabanta ni Louie. "Miss Hannah, tawagan mo si Big Dolph." Sinenyasan ni Louie si Hannah. Tumango si Hannah at sumagot, "Okay." Nagpadala na ako ng isang text message sa kanya ngayon lang. Dinadala na ni Big Dolph ang kanyang mga tauhan dito. Pagdating niya mamaya, makakapanood tayo ng magandang palabas. Sa kabila. "Douglas, tigilan mo na ang sasakyan. Gusto kong bumaba." Nag-drive na si Douglas nang nagmamadali. Halfway through, biglang sumigaw ng malakas si Cindy habang sabik na sabik siyang bumaba ng sasakyan. "Ano ang nangyayari, Cindy?" Tanong ni Layla. Hindi. Nag-aalala pa rin ako na iwanang nag-iisa si Gerald. Alam ng lahat kung sino si Louie. Talagang sisirain niya si Gerald. Hindi mapigilan ni Cindy na umiyak sa pag-aalala habang iniisip ito. Bakit ka nag-aalala sa kanya? Naghahain ito sa kanya ng tama para sa pagpapanggap na isang bayani. Nararapat sa kanya. Mapanirang sagot ni Layla. Ang lahat ay kasing linaw ng araw. Si Gerald at Douglas ay simpleng walang kapantay. Ang isa ay tanga samantalang ang isa ay talagang isang tao na alam kung paano makahanap ng isang paraan upang mabuhay. Lalo na't noong maaga pa, si Douglas ang nanguna sa pagbaba ng bote ng alak. Naantig si Layla. Lalaki. Walang makakatalo niyan. Ngunit pagdating kay Gerald, simpleng umiling lang si Layla sapagkat siya ay walang imak. Tama yan, Cindy. Bukod dyan pareho kayong hindi rin nakikilala ng mabuti sa gayon. Bakit mo pinapahalagahan ang kanyang buhay o kamatayan? Bakit ka nag-aalala sa kanya? Damn it. Cindy, huwag mong sabihin sa akin na gusto mo ang nakalulungkot na dickhead na iyon. Tanong ni Douglas habang nagpatuloy sa pagmamaneho. Sige at isipin mo kung ano ang gusto mo. Ang alam ko lang ay kung hindi dahil kay Gerald, wala sa atin ang makakakalabas ng madali sa lugar na iyon. Tigilan mo na ang sasakyan. Gusto kong bumalik at tingnan. Hindi natiis ni Douglas na makita si Cindy na kumikilos ng labis na pagkabalisa. Kaya, pinahinto niya ang sasakyan. Bumaba si Cindy sa sasakyan bago siya tumakbo pabalik sa karaoke bar. "Cindy, bumalik ka." Nag-aalalang sigaw ni Layla. "Douglas, ano ang gagawin natin ngayon? Paano ko ipapaliwanag ito sa lolo ni Cindy kung nasa panganib siya?" "Ay, sige alam mo kung ano, gawin natin ito. Tatalikod kami at babalik din." Hindi. Douglas, gusto mo ring isave ang Gerald na iyon. Fuck. Bakit ko siya gugustuhin na iligtas? Natatakot lang ako na may mangyari kay Cindy. Dapat tayong bumalik at hanapin si Cindy mula sa malayo. Sa ganoong paraan, makikita din natin kung ano ang nangyayari sa buong sitwasyon. Paliwanag ni Douglas. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang plano.
Kaya ang dalawang kotse ay lumingon bumalik sa karaoke bar.